Welcome sa My Hero Academia Episode 1 to Episode 10 compressed version. Pinagsama ko na lahat ng importanteng laban at highlights, at pwede kang mag-skip sa kahit anong episode gamit ang timestamp sa channel. Tara, simulan na natin. Ipinapakita kung paano unti-unting nagiging sobrang powerful ang mga villain. Lumalaki na talaga ang agwat ng power level nila laban sa mga hero. Habang pinaglalabanan ang sitwasyon, paulit-ulit na naririnig ng narrator ang linya. Malakas ang hangin. Dinala tayo sa operational headquarters, doon malinaw ang buong sitwasyon. Napuno ang isang mountain villa ng mga clone toys, mga duplicate na ginawa ni Toga, at pareho ring nangyayari sa isang coffin in the sky, isang malaking lumulutang na kabaong. Dahil sa dami ng clones, sobrang bigat na nito kaya mabilis itong bumababa papunta sa lupa o dagat, panganib talaga. Samantala, tumataas ng husto ang heat energy ni Dobby, aabot siya sa critical point sa loob ng 100 segundo. Papunta doon sina Ingenium at Shoto Todoroki para pigilan siya. Sa ibang bahagi naman, nagkakaroon ng deadlock sa pagitan ni Tomie Shigaraki at habang tumitindi ang laban, lumalakas ng tuloy-tuloy ang impluwensya ni All for One kay Shigaraki, at may malaking peligro. Kung magtagumpay silang mag-merge o mag-sync, mawawala ang pag-asa dahil limitado na lang ang mga hero na pwedeng tumulong bilang backup. Ang mga commander sa headquarters, sina Sakauchi, ang head commander, at Labrawa, mataas ang nervyos. Pero may isang game changer na paparating. All Might. Pagkakita kay All Might, tinanong siya ni Sakauchi kung paano siya makikipaglaban dahil wala na raw siyang quirk. Sagot ni All Might, kalmado at determined, huwag kayong mag-alala. Ako si All Might. Nandito ako, at gagawin ko ang makakaya ko. Binabalik sa atin ang eksaktong ipinakita nung huling episode ng previous season, ang armor na ginawa ni Melissa Shield para kay All Might, isang espesyal na suit na ginawa para tulungan siya labanan si All for One. Alam ni All Might kung gaano kahirap sa kanya noon ang kanzai ni All for One, kaya kung may magpapahinto sa laban, siya lang yun, handang magsakripisyo. Ginamit ni All Might ang isang tumitibay na rush attack, parang Red Rush, at tinamaan ng malakas si All for One, pero napakalakas din ng kalaban. Dahil dun, 66% ng kanyang armor ang na-damage. Si All for One naman nagsabi na lagi ng ganito si All Might, habang tumatakbo, ginamit ni All Might ang ability ng mga kalyadong sina Deku at Kaminari, ang Black Pike-like wires, isang imahe ng maraming steel wires, para ipasa ang electric shock ni Kaminari diretso kay All for One, isang taktika para mabagal at masaktan ang kalaban. Naalala rin natin kung paano umalis si All Might sa Amerika at nakilala si Melissa Shield, ginawa niya ang suit at ngayon ginagamit para talagang labanan at pigilan si All for One. Nagpapakita rin si All Might ng iba pang Class A level moves, naglalabas siya ng malalakas na smash attacks, parang Deku Smash na energy, at iba pang combo moves para subukan maabot si Shigaraki at pigilan siyang kunin ang One for All. Sinasadya niyang pang-iinsulto si All for One, sinasabihan siyang maluho at mapagmataas, mga salita na nagagalit talaga ang kalaban. Sa isang punto, sumabog ang galit ni All for One, gumawa siya ng 25 strike combination at nag-repeal pabalik kay All Might na tumama kaya napalayo at bumagsak ng malakas si All Might. Pero hindi madaling sumuko si All Might. Bumangon siya, tinanaw ulit si All for One at marubdob na sinabi, hindi siya nag-waste ng oras o takot. Kung gusto niya, maaari niyang iwan ang laban, pero pinili niyang manatili at labanan. Pinipili niyang gamitin ang oras niya para gawing mahirap ang kalaban. Habang tuloy ang laban, kitang-kita natin si All Might na walang kapaguran sa pagbura kay All for One. Kahit wala na siyang quirk, hindi siya sumusuko. Bigla niyang ginamit ang quirk ni Pinky, Mina Ashido, isang malakas na acid attack na sumunog at some iron ang malaki kay All for One. Dahil dito, napilitan si All for One na gumamit ng rewind para ayusin ang sarili niya, pero kapalit nito, lalo siyang bumabata. Unti-unting bumabalik sa nakaraan. Kasunod nito, nag-flashback si All Might. Naalala niya ang usapan nila ni Nana Shimura, kung saan sinabi niya na hindi siya naghahangad ng paghihiganti, gusto lang niyang maging symbol of peace. Isang haligi ng pag-asa na magtataboy ng takot at dilim sa puso ng tao. Ngayon, dumating na ang sandaling yun. Wala na siyang quirk, pero handa pa rin siyang lumaban. Naalala rin niya si Midoriya at kung paano niya nakita ang sarili niya sa bata, pati ang pagkikita nila kay Stain.
na nagpaalala kung sino ba talaga si All Might at ano ang tunay na kahulugan ng pagiging simbolo. At sa puntong ito, muling tumindig si All Might, handa siyang magpatuloy laban kay All for One. Naiisip niya, kapag mas malaki ang damage na ibibigay ko kay All for One, mas mapipilitan siyang gumamit ng rewind. At kapag bumalik siya nang bumalik sa oras, mawawala rin siya. Iyon ang kanyang layunin, burahin si All for One mismo sa kasaysayan. Samantala, si All for One naman ay natatawa, iniisip na nasisiraan na ng bait si All Might. Pero hindi nagpapatalo ang dating number 1 hero. Ginamit niya ang iba't ibang quirk ng Class 1A na nakalagay sa kanyang armor, ang thrusters ni Uravity, ang full throttle speed ni Ingenium, at ang agility ni Tentacle at Froppy. Ginamit niya ang mga ito para iliga si All for One sa gitna ng mga gusali at tuluyang pahirapan siya. Pero hindi ganoon kadali. Habang paubos ang energy source ng suit, inutusan niya ang mga ibon ni Koji Koda, Anima, na lumayo at maghanap ng tulong. Sa puntong yun, umatake si All for One nanogram sunod-sunod na light attacks para makatipid ng energy pero saktan pa rin si All Might. Sa huli, naglabas siya ng isang napakalakas na atake na muntik nang tumapos kay All Might, pinagsasabay ang pinsala at panlilibak, habang sinasabi niyang pinapanood ng buong mundo ang pagbagsak ng simbolo ng kapayapaan. Pero sagot ni All Might, matatag, kahit mawalan ako ng liwanag, basta't kaya nitong bigyan ng pag-asa at ilawan ng iba, sapat na yun. Hindi ako mawawala. Habang nangyayari ito, lumipat ang eksena sa 300 metro ang layo, kung saan nakikipaglaban si Aoyama, Can't Stop Twinkling, laban sa isang villa na nagngangalang Kunid, na kayang mag-produce ng malalakas na plant structures. Ang natira na lang na lumalaban, si Aoyama. Pero may problema, wala siyang belt para kontrolin ang kanyang laser, kaya mahina ang focus ng kanyang atake. Sa gitna ng laban, naaalala niya ang unang beses na binigyan siya ng belt, at kung paano siya laging nakasandal sa liwanag ng iba. Na-realize niya na kahit insecure siya noon, ang liwanag na yun ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dahil dito, ibinuhos niya ang buong puwersa at nagpakawala ng malakas na laser beam. Pero pinagtatawanan lang siya ni Kunid. Bago pa tuluyang mapasama ang sitwasyon, biglang dumating si Invisible Girl, Hagakure, ginamit niya ang invisibility niya para i-redirect at i-wrap ang mga laser ni Aoyama, sabay pinasabog ito diretso kay Kunid, isang solidong combo attack. Balik tayo kay All Might, dumating na ang mga ibon ni Anima at dinala nila ang energy na kailangan para ma-recharge ulit ang kanyang suit. Kaya nakabalik ang kanyang power line, nag-imbak ulit ng enerhiya, at ginamit pa ang quirk ni Aoyama, Can't Stop Twinkling. Isang napakalakas na laser attack ang pinakawalan niya kay All for One. Kahit nag-o-overload na ang capacitor ng armor at halos maubos na ang battery, sobrang bagsik pa rin ang tama. All Might unleashes his move, Star and Stripe. Habang patuloy ang laban, kitang-kita kung paano ginagamit ni All Might ang iba't ibang quirk na parang combo attacks. Sinubukan niyang kopyahin ang atake ni Star and Stripe, ginamit din niya ang quirk ni Earphone Jack, Jiro, para i-lock ang galaw ni All for One gamit ang tunog. Lahat ito para pilitin si All for One na maipit at hindi makagalaw. Pero hindi pa rin nagpapatinag si All for One. Tuloy-tuloy ang mga malalakas niyang counter-attack. Kaya naglabas pa si All Might ng isa sa pinaka-nakakairitang quirk, ginamit niya ang mga grape balls para idikit at i-trap ang kamay ni All for One. Habang nangyayari ito, ipinakita ang isang bata na nanonood sa TV kasama ang kanyang lola. Tinanong niya kung sino ang lalaking nakikita nila sa screen. Sagot ng lola, hindi natin alam, maaaring mula siya sa bansang napakalayo. Kaya anuman ang mangyari, manalo o matalo, wala naman daw silang pakialam. Pero sa mukha ng bata, halata, buong puso niyang sinusuportahan si All Might. Samantala, bumabagsak na rin ang lakas ng Can't Stop Twinkling laser ni Aoyama, at humihina na rin ang Hercules armor ng All Might. Sa kabila nito, nakahanda na rin si All for One para tapusin si All Might. Bata pa ang itsura niya dahil sa rewind, at may kakaibang glow, pero nananatiling matindi ang atake. Bigla siyang hindi makagalaw, at kapag may kalabang napaparalisa sa gitna ng labanan, alam na natin kung sino ang dahilan, si Stain, ang hero killer. Pagkakita kay Stain, muling naalala ni All Might ang kanyang tunay na tungkulin. Dito, ipinakita si Aoyama, at sa unang pagkakataon, nagawa niyang makita si Invisible Girl, Hagakure,
gamit ang kanyang laser reflections. Nabigla at nahihiya si Hagakure nang malaman niyang nakikita pala siya ngayon, pero na-realize niya na dahil sa quirk ni Aoyama, lumalakas at mas tumatatag siya. Kailangan nilang sirain agad ang mga halaman, dahil kung kumalat ang pollen, magiging malupit ang chain reaction. Nagtanong si Hagakure kung kaya ba ni Aoyama ang bigat ng paggamit ng quirk niya ng matagal, lalo na't sumasakit ang tiyan niya kapag na-overuse. Pero sagot ni Aoyama, buong tapang, ito na ang huling araw ko bilang estudyante ng UA. Kaya gagawin ko ang lahat, kahit anong mangyari. Sa simula ng episode, pinapakita sa atin ang young version ni All Might habang nagbabasa siya ng hero comic kasama ang kanyang nanay. Kasabay nito, naririnig natin ang voice-over ni All Might na nagsasabing, kapag tumingin tayo pabalik, makikita natin ang lahat ng daan na tinahak natin. Ibig niyang sabihin, kapag napaisip ka ng malalim, babalik lahat ng mga alaala. At yung mga moment na yun, ang tinatawag niyang origins. Pagkatapos noon, makikita natin si All Might sa kanyang kabataan, nakatingin sa likuran habang pinagmamasdan ang daang nilakyer niya. Para sa kanya, napakahalaga ng landas na yun, isang simbolo ng kanyang pagkatao. Pagbalik sa eksena, bumabalik tayo sa laban. Dito, si Hercules ay sumabog at si All for One ay nagliliwanag ng matindi. Akala ni All Might na talo na niya ito, pero hindi pa pala. Si All for One ay galit na galit at handa ng gumanti. Habang duguan at halos wala ng lakas si All Might, handa na si All for One para sa final blow, pero bigla siyang nanginig at natigil. At doon na pumasok ang wild card, si Stain. Sabi ni Stain, lahat ng dugo ay pula, tama ba? Sinubukan niyang tingnan kung pulang-pula rin ba ang dugo ni All for One. Nilasahan niya ang dugo sa bato. At dahil doon, nanghina at di makagalaw si All for One. Sabay binigyan niya ng senadorya si All Might, halika, tapusin na natin to. Habang naghahanda silang dalawa, makikita natin sina Todoroki at Iida na kausap ni All Might. Sabi ni All Might, wala na siyang masyadong oras, kaya kailangan nilang mabilis kumilos papunta sa Ganja area. Sila raw ang last hope ng mga hero, kaya buong tiwala niya ay nasa kanila. Humandar agad ang engine ni Iida, at habang umaalis sila, napansin sila ni Stain. Sinusundan ni Stain ang mga bakas ng laban, mga lugar kung saan nakipaglaban si All Might. Hanggang sa makita niya ang mga patak ng dugo. Inamoy niya ito, at nalaman niyang ito nga ay dugo ni All Might. Hinahanap niya talaga ang dugo ni All for One, at nang makita niya ito, agad siyang nagtungo sa lugar ng labanan. Doon, pinanood ni Stain ang buong laban. Alam niyang kahit gaano kalakas si All Might, mahirap niyang talunin si All for One. Alam din niya na kapag natikman niya ang dugo ni All for One, hindi na siya kayang pigilan ng kahit sino. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi makagalaw si All for One. Mabilis na umatake si All Might, at iniisip ni Stain kung gaano katindi ang sakripisyong ginagawa ni All Might, na ibinubunyag pa ang kanyang pagkakakilanlan para lang tapusin ang laban na ito. Ayon kay Stain, ang tunay na bayani ay yung nabubuhay para sa iba. Yung tumutulong kahit delikado, kahit daw ang Diyos, kung mapunta sa katawan ng isang makasalanan. Kailangan pa rin niyang magsumikap para mabuhay. Naalala rin dito ang eksena noon, kung saan sinabi ni Stain kay All Might. Puntahan mo lang ako kapag tunay ka ng bayani. Dahil sa mata ni Stain, si All Might lang ang karapat-dapat tawaging hero. Habang handa silang umatake, bigla namang ginamit ni All for One ang isang quirk na tinatawag na Bloodlet, na nagpalabas ng lahat ng dugo sa katawan niya. Sabi niya, alam niyang ganito ang mangyayari, kaya handa na siya sa laban. Kasi noong laban sa Tartarus, si Stain lang ang nakatakas mula sa kanya. Hinawakan ni All for One si Stain at ginamit ang antigen swap. Para maibalik muli ang dugo sa katawan niya. Sabi pa niya, hindi ko trabaho ang mag-iwan ng mga bakas. Pero kung may naiwan man, gusto ko yun. Pagkatapos noon, sinaktan niya ng husto si Stain at tinapon ito palayo. Bagbog sarado si Stain, habang lumilipad si All for One papunta sa kanya. Para kunin ang kanyang quirk. Sabi niya, kung tutuusin, nakatulong ka rin sa pag-angat ng League of Villains. Noong muntik mo nang patayin si Shigaraki, pinili mong huwag, at doon kami nakapagsimula. Habang nakangisi, handa na si All for One na tapusin si Stain. Habang papunta si All for One para kunin ang quirk ni Stain, bago ito mamatay, nagsalita pa si Stain kay All Might.
Sabi niya, marami siyang natutunan tungkol sa pagiging hero dahil kay All Might. Pagkatapos noon, walang awa siyang pinatay ni All for One. Hindi umabot si All Might para mailigtas siya. Pagkatapos, sinubukan ni All for One na tirahin si All Might, pero dumating si Hercules at naging shield niya para protektahan siya. Katulad ni Stain, sinabi rin ni Hercules, All Might, manalo ka at mabuhay. Pagkatapos noon, nakita natin si All Might sa isang eksenang kaharap ang kanyang master. Sinasabihan siya nitong tumayo, pero alam ni All Might na imahinasyon lang ito, ginagawa niya lang ito para palakasin ang loob niya. Lumitaw din doon si Nightay. Hindi niya maigalaw ang kanyang binti, kaya napatanong siya sa sarili kung kaya pa ba niyang lumaban. Naalala niya ang sinabi ng ina ni Deku noon, na huwag siyang mamatay, at protektahan at palakihin si Deku ng maayos. Naalala rin niya si Deku mismo, na nagsabi sa kanya, mabuhay ka, tingnan mo ako. Isang araw ako rin ang magsasabi ng OEM here, at gagamitin ko ang kapangyarihang iniwan mo. Dahil doon, muling tumayo si All Might. Sa isip niya, hindi pa tapos. Hindi pa ako patay. Habang sinasabi niya yun, ngumiti siya ng isang matinding ngiti, yung klaseng ngiti na punong-puno ng determinasyon. Samantala, ipinakita rin ng Sky Coffin na patuloy pa ring bumabagsak. Dahil sa dami ng duplicate ni Twice, sobrang bigat na nito. Sa paligid, unti-unti nang naglalaho ang iba't ibang kopya, nawawala na sila na parang alikabok. Ipinapaliwanag ni Hatsume na pwede pa raw nilang itaas muli ang Sky Coffin at paliparin ulit ito. Habang tumatagal, papalapit si All for One kay Shigaraki. Nasa range na siya nito. Sabi ni Sukauchi, kahit paano ay nagawa ni Midoriya na pigilan si Shigaraki sa close range, isang bagay na halos imposible. Pero dahil malapit na si All for One, at dala pa niya ang Sludge Quirk, maaari na niyang hilahin si Shigaraki pabalik sa kanya. Unti-unti nang nawawasak ang balanse ng laban. Balik kay All Might, sinabi niyang baka kaya pa niyang lumaban kay All for One, at muling sumigaw para hamanin ito. Sa puntong ito, plano ni All for One na tuluyang hilahin si Shigaraki papunta sa kanya upang matapos ang transfer ng maayos, kahit wala si Deku. Ngunit biglang ipinakita si Shigaraki, lumalabas ang sludge sa bibig niya. Galit na galit siya, at sumigaw, huwag kang makialam sa amin. Sa isang iglap, naputol ang koneksyon nila ni All for One. Alam ni All for One na mangyayari ito, pero imbes na mainis, ngumiti pa siya. Ayos lang, sabi niya, pupunta na lang ako sa kanya. Pagkatapos ay lumipad siya papunta kay All Might. Si All Might naman, kahit sugatan, ay nakangiti pa rin. Kasunod nito, ipinakita ang laban ni Deku. Sa kabilang eksena, pinapakita kung paanong kinuha ni All for One si All Might, itinataas siya at tinutukso pa. Ang pangit ng mukha mo, All Might, sabi niya. Tingnan mo kung anong klaseng hero ka. Ikaw ang dahilan kung bakit naligaw ang mga batang ito, akala nila alam nila ang tama. Samantala, habang patuloy ang laban ni Shigaraki at Deku, sinabi ni Shigaraki kay Deku, dapat mong puntahan si All Might. Iligtas mo siya. Tinulak pa niya si Deku, parang pinapalayas. Habang busy ka, pupunta ako sa kanila, at tatapusin ko silang lahat. Nakita ni Deku mula sa malayo si All for One, bitbit si All Might na parang laruan. Napatigil siya, bumalik sa isip niya lahat, ang mga araw ng training, mga payo, at lahat ng ginawa ni All Might para sa kanya. Ngayon, nakikita niyang halos patay na ito. Napuno ng galit si Deku. Tiningnan siya ni Shigaraki at ngumiti. Akala ko hindi ka iiyak, sabi niya, pero umiiyak ka pala talaga. At doon, nagpatuloy ang kanilang matinding labanan. Sabi ng narrator, dahil gusto talagang maging mabuting tao ni Deku, at sa nakikita niyang kalagayan ngayon ni All Might, unti-unti na ring nanghihina ang loob niya, parang pati kaluluwa niya ay nauupos na. Sa totoo lang, ganun nga ang nangyayari. Halos hindi na makagalaw si Deku, sugatan at pagod. Habang tinitingnan niya si All Might sa ganung kalagayan, naaalala niya lahat ng mga sinabi nito, na kahit mawalan siya ng quirk, may paraan pa rin para iligtas ang mga tao. Pero sa dami ng pinagdaanan niyang laban at hirap, pakiramdam niya hindi niya na maaabot ang pangarap niya. Pero biglang gumising si All Might. Hinawakan niya sa leeg si All for One at sumigaw, ako ang symbol of peace. Gago ka.
Pagkatapos noon, ipinakita ang flashback kung paano umalis noon si All Might sa laban ni Nana Shimura at All for One, yung huling sandali bago mamatay si Nana. Ipinakita kung gaano siya kabuting tao at paano niya laging inuuna ang kapakanan ng iba. Sinabi pa ni Nana noon na, isang araw, matatalo ka ni All Might. Naalala ito ni All for One, kasi pareho ang sitwasyon ngayon. Dati, siya ang may hawak sa leeg ni Nana, pero ngayon, siya na ang may hawak sa leeg ni All Might. Pareho silang baliw sa laban na to. Naisip ni All Might, kung magpapatuloy pa siya, baka maging delikado lalo ang lahat. Pero kahit ganun, sinubukan pa rin niyang umatake, kahit mukhang pareho silang mamamatay. Habang nakaharap niya si All for One, naalala ni All Might ang lahat ng ginawa niya bilang hero, lahat ng desisyon niya, at kung gaano kahalaga ang lahat ng yun sa kanya. Pero bago niya magamit ang atake, agad siyang pinigilan ni All for One. Sabi nito, magandang kamatayan sana to para sa isang bayani katulad mo. Pero tapos na ang oras mo. Kinuha na rin niya ang quirk ni Stain, at ngayon, ginamit niya yun sa dugo ni All Might. Nilasahan niya ito at pinatigas ang katawan ni All Might, para hindi na makagalaw. Hindi niya na ito pinayagang gumawa ng kahit ano. Habang ginagawa niya ito, tinutokso pa ni All for One si All Might. Nilalay niya ito sa harap ng lahat, at nakikita ng buong mundo ang nangyayari. Sa kabilang banda, ipinakita si Gentle Criminal na nagawang patatagin ang Sky Coffin kahit papaano. Pero biglang may sumabog, nasira ulit ang coffin. Tumigil ang mga engine, at mag-isa na lang si Gentle na pinipigilan itong tuluyang bumagsak. Habang nangyayari yun, dumating ang mga fighter jets mula sa Amerika, ang parehong grupo na tumulong kay Star and Stripe. Direkta nilang inatake si All for One. Pero wala, isang iglap lang, binura silang lahat ni All for One na parang wala lang. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Deku at Shigaraki. Pero ramdam ni Deku na parang nakabitin ang kaluluwa niya sa buhay ni All Might. Tinitingnan niya ito mula sa malayo, at hindi niya maiwasang mag-alala. Ipinakita rin ng mga tao sa buong mundo na nanonood sa livestream. Hindi nila kayang tingnan ang sinapit ni All Might, lahat ay nagdadasal na sana mabuhay pa siya. Alam nilang kapag namatay si All Might, magbabago ang buong panahon ng mga hero. Dahil dito, sinubukan ni Deku na tumulong at iligtas si All Might. Biglang, boom, may sumabog sa Sky Coffin. Isang malakas na pagsabog, at mula roon, tumayo si Bakugo. Grabe, si Bakugo, buhay at nakatayo na. Pagkatapos noon, ipinakita si All Might na nakatingin mula sa malayo kina Deku at Bakugo, dalawang estudyante na ngayon nagpapatuloy sa kanyang layunin bilang mga bayani. Isang napakagandang simbolismo ng pag-asa at pagpasa ng apoy. Hawak ni Bakugo ang lumang trading card ni All Might, at mula pa noon, fan na fan talaga siya ni All Might. Sa totoo lang, baka mas idol pa niya si All Might kaysa kay Deku. Nakita ito ni Deku at napangiti, pa ng galit at inspirasyon. Sa opening scene pa lang, pinapakita na agad kung paano nahuli si All Might sa kamay ni All for One. Habang si Deku naman ay naiipit sa laban kay Shigaraki. Halos lahat nagpapanik kasi mukhang mamamatay na si All Might. Pero biglang, boom! Isang malakas na pagsabog sa likod, at ayun na, entrance ni Bakugo. Natis na to sa previous episode. Si All for One, handa nang tusukin sa gitna si All Might. Habang si All Might naman naaalala yung sinabi noon ni Naitei, na nakita niya sa vision na mamamatay si All Might habang lumalaban sa isang villain. Cutscene. Pinakita naman sandali yung mga normal na tao, mga busy sa daily life nila. Habang sa news, nagre-report sila tungkol sa kakaibang ulap na bumabalot sa Japan. Mukhang nasa Amerika yung news station. Kasi sabi nila, pwedeng makaapekto pa yung bagyo hanggang North America. Lahat ng tao nakatutok sa TV. Lahat nagdadasal na sana hindi mamatay si All Might. Then finally, balik tayo kay Bakugo. Lumilipad siya papunta kay Deku, hinawakan niya ang kamay ni Deku, at sabay silang nag-swing papunta sa ere. Doon pinapakita si Gear Shift Guy, na nagwa-warning kay Deku, na kapag ginamit niya agad ang full gear shift, hindi niya makokontrol ang recoil. Kailangan daw niya itong gamitin ng may timing. Kasabay nito, nakikita rin natin ang soul ni All Might na nakabantay. Then boom, si Deku, ginamit ang second gear, at sa sobrang bilis, itinapon niya si Bakugo papunta kay All Might. Habang si Shigaraki naman, tawang-tawa.
Sinasabi niyang kahit lumakas pa si Deku, hindi niya mababago ang tadhana ni All Might. Ayon pa sa kanya, kapag namatay ang taong nagbigay ng pag-asa sa mundo, mawawala rin ang panaginip na yun. Pero syempre, hindi papayag si Bakugo. Lumipad siya diretso kay All Might, at grabe, ang animation dito mga kaibigan, sobrang badass. Habang nangyayari to, may flashback kung paano sinabi ni Nightay dati na nakita na niya ang hinaharap ni All Might, isang laban na ikamamatay niya. Pero sinabi noon ni Deku, hindi ko hahayaan mangyari yan. At kahit si Nightay, kahit nakita niya yung vision, may tiwala siya na may mga taong hindi basta susuko. At naniniwala na hindi mamamatay si All Might. At oo, mukhang may dasal nga talagang dininig. Si Bakugo, finally, nakarating kay All Might. Nagulat si All for One, hindi niya inexpect na maaabot siya ni Bakugo sa oras. Naalala natin yung sinabi ni All Might noon. Kapag nagkaisa si Deku at Bakugo, walang makakapigil sa kanila. Tiningnan ni All Might si Bakugo, at sinabi niya, "Ikaw ang mananalo." At sa dream world ni All Might, kinausap siya ni Nightay, sabi niya, "Tapos na ang pangarap mo, pero nabago mo ang hinaharap." Ibig sabihin, kahit nasa bingit siya ng kamatayan, nabago ni All Might ang kanyang kapalaran. Bago tuluyang mawala ang panaginip. Sinabi ni All Might ang isang kasabihang parang ganito, kahit ang hari, bago mamatay, ipapasa pa rin niya ang trono sa kanyang prinsipe. Sabay sabi ni Nightay, "Hindi pa ito ang katapusan mo, All Might." Pagbalik sa realidad, nakikita natin si Bakugo habang inaalalayan niya si All Might, lumipad sila palayo habang pinapanood ng buong mundo sa TV. Lahat kinikilala si Bakugo, at pinapakita rin ng iba't ibang characters na nagre-react. Pagbagsak nila sa isang gusali, sabi ni Bakugo, "Sensei, huwag mong agawin ang linya ko." Then, boom! Biglang lumitaw si Edge Shot. Yung huling piraso ng katawan niya, gumalaw. At dahil doon, na-repair niya lahat ng internal damage ni Bakugo. Lahat ng organs, lahat ng bali, inayos niya sa sarili niyang paraan. Pero syempre, grabe yung sakit na dinanas ni Bakugo. Sabi niya, "Alam ko, pero salamat. Salamat sa pagpapanatili sa akin na buhay." At dito, hindi ko mapigil ang maiyak, mga bro. Si Bakugo talaga, isa sa pinaka-epic at emotional na hero sa MHA. Makita siyang ganito, sugatan pero nakangiti pa rin. Grabe, sobrang tagos sa puso. Guys, eto na. Habang si Edge Shot ay nagpapaliwanag, sinasabi niya kung paano niya ginamit lahat ng lakas at abilidad niya para mailigtas si Bakugo. Ginamit niya ang full the body technique para ayusin ang mga sirang laman loob ni Bakugo, pinaga niya ulit ang puso at baga niya kahit halos imposible na. Tahimik lang si Bakugo habang nakikinig, at sa likod, nakatingin si All Might, na napapangiti habang naaalala niya kung paano sinabi noon ni Bakugo na magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanya. At doon nga, Bakugo is back. Bumalik siya sa tunay niyang anyo, mas matindi, mas buo, at syempre mas galit. Sabi pa niya, "Tung All for One na to, sa harap ko pa? Lagot ka ngayon." Samantala, si All Might naman, kahit sugatan na, pabiro niyang sinabi, "Hey, anak, ako tong pinagtatanggol mo, ha? Duguan ako rito, tulungan mo naman ako makagalaw." Nilapitan siya ni Bakugo, at nang mag-abot sila ng kamay. Inilipat ni All Might ang kaunting lakas na natitira sa kanya, yung energy mula sa armor na suot niya. At dito na ipinakilala ni Bakugo ang buong pangalan ng kanyang hero form. The Great Explosion Murder God Dynamite. At syempre, sabi ni All Might habang nakangiti, "Pasensya na, anak, yan lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon." Pero si Bakugo, todong ngiti pa rin. "Sulit to, sensei. Kahit kaunting power lang galing sa iyo, panalo na ako." Habang nangyayari yun, pinapakita si All for One, galit na galit at naguguluhan kung bakit hindi pa rin niya kayang tapusin si All Might. Sabi pa niya, "Bakit ako nagagalit ng ganito?" At sa sobrang inis, nagdesisyon siyang ituloy ang plano. Ang ibigay lahat ng kanyang quirk kay Shigaraki para maging perpekto ang katawan nito. Pero bago niya magawa, biglang pinigilan siya ni Shigaraki mismo. Naiinis si All for One, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makontrol si Shigaraki kahit ganun na siya kalakas. Habang nagagalit si All for One, dumating bigla si Bakugo sa harap niya at sinabing, "Ako ang final boss mo." Sabay, boom! Itinaas niya ang kamay niya, hinawakan ang ulo ni All for One,
at pinasabog ng malupit. Sobrang intense ng eksena, parang buong mundo napahinto. Sa headquarters, abala naman ang mga hero sa rescue operation. Pinapakita kung paano nila sinasagip ang mga sugatan. At hinuhuli ang mga natitirang villains. Unti-unti nang nakokontrol ang sitwasyon sa buong Japan. Lalo na sa mga lugar kung saan tapos na ang labanan. Pero sa National Stadium, may bakbakan pa ring nagaganap. Dumating si Mr. Skeptic kasama ang kanyang team para tumulong sa evacuation. Habang sa Takuo Hospital, sinisiguro ng mga hero na stable na ang lahat ng pasyente. Samantala, pinakita rin si Lady Nagant na nakatingin sa langit habang naaalala si Midoriya. Nakikita niya mula sa malayo yung mga explosion sa ere, si Bakugo, tuloy-tuloy pa rin sa laban. Sa kabilang side, nagugulat si All Might sa bilis ni Bakugo. Grabe, gaano siya kabilis ngayon? Sabi niya, sagot ni Edge Shot, hindi yan tatagal, pero sa ngayon, parang kidlat siya. Si Bakugo, kahit grabe na ang sakit at sugat sa katawan, ginagamit pa rin ang lahat ng natitira sa kanya para durugin si All for One. Habang nakikita siya ni Shigaraki, tawa lang siya ng tawa. Ha, kahit si All for One, hindi mapatay ang ipis na yan. Tumingin si Shigaraki kay Deku at sinabing, uulitin ko yun. Uulitin at uulitin kung papatayin si Bakugo. Pero si Deku, seryoso lang. Alam niyang malala na ang lagay ni Shigaraki, ang bilis mag-regenerate, halos hindi na mapatay. At si Deku mismo, nasa limit na rin. Isang gear shift pa, at baka tuluyan na siyang bumagsak. At dito na tayo sa final stretch ng episode. Pinapakita sa parallel scene sina All for One, Shigaraki, Bakugo, at Deku, lahat handang ibigay ang lahat sa huling laban. Habang naglalaban sina Bakugo at All for One, ramdam mo yung apoy sa puso ni Bakugo, yung determinasyon niya na tapusin to kahit mamatay siya. At doon nga, sa sobrang bilis, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa battlefield. Isang kidlat, isang liwanag, si Bakugo Dynamite, lumipad muli papunta kay All for One, handang tapusin ang lahat sa isang huling atake. Si Bakugo, hindi na alam kung ano na talaga ang nararamdaman niya. Habang iniisip niya, hey Midoriya, kaya ko pa bang lampasan ka? Doon niya na-realize, sa ganitong sitwasyon, kaya niyang iwan si Deku sa malayo. At habang nagaganap tong intense na laban, pinapanood to ng lahat sa kani-kanilang screens. Pati mga magulang ni Bakugo, na dati hindi siya makita sa ganitong kondisyon, ngayon, sobrang proud na proud sila sa anak nila. Bro, grabe talaga. Next level animation. Yung quality, solid. At narinig pa na yung animator ng episode na to, siya rin daw yung gumawa ng Luffy Gear 5 episode. Kaya pala ganito kaganda, man. Habang tuloy ang laban, iniisip ni All for One, paanong ganitong maliit na bato, naging malaking sagabal sa akin. Paano siya mas malakas pa kay All Might? Pero oo nga, si Bakugo yun hindi mo siya basta-basta malalampasan. Tapos bigla, si All for One bumabalik sa flashback niya, naaalala niya yung moment nung sinuntok siya ng gear shift. At ngayon, ramdam na ramdam niya ulit yung aura ni gear shift sa loob ni Bakugo. At dito na, si Bakugo bumanat ng isang malupit na attack kay All for One. Grabe yung impact, hindi na makapalag si All for One. Galit na galit siya, pero hindi na niya may kaila, tapos na siya. Sabi ni Bakugo, talo ka na, tanga. Ako si Bakugo. Sa simula ng episode, makikita natin ang isang babae na nakaupo sa madilim na eskinita. Umiinom ng alak mag-isa. May 2 tao ang napadaan at napansin siya, pero bigla niya silang sinigawan at pinalayas. Kita sa itsura niya na hindi maganda ang kalagayan. At halata rin na buntis siya. Pagkatapos nito, nag-cut ang scene. Papunta sa ilalim ng isang tulay, kung saan makikita nating nakahandusay ang 2 bata. Pagbalik ng eksena, ipinapakita naman sa atin ang history ng quirks, kung paano unang lumitaw ang isang batang may kakaibang liwanag sa katawan. Na siyang unang glowing baby. Mula noon, nagsimulang lumabas ang mga bata na may mga kakaibang kapangyarihan. Ang iba ay ipinanganak na may quirk, at ang iba naman, nagkakaroon lang pagdating ng puberty. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang investigasyon tungkol sa mga meta powers. Saan ito galing, at paano ito naipapasa? Hanggang sa dumating ang panahon na nahati ang sangkatauhan sa 2 uri. Ang may quirk at ang walang quirk.
At doon na nagsimula ang gulo sa lipunan. Ipinakita rin ng isang grupo ng tao na nag-uusap tungkol sa mga meta-humans. Bigla na lang, may lumitaw na isang bata. At siya pala si All for One. Akala ng mga tao, isa lang siyang ordinaryong bata, pero ilang segundo lang. Lahat sila ay tinamaan ng misteryosong atake sa ulo. Pinatay sila ni All for One. Lumabas na ang batang ito ay may kakayahang magnakaw ng kapangyarihan na nakuha niya mismo sa kanyang ina. Mula pagkasilang pa lang, iniisip niya na lahat ng nasa paligid niya ay pag-aari niya. At kapag may pumipigil sa kanya, sinisira niya ang mga ito. Habang lumalaki, mas lalo pang naging mapanganib si All for One hanggang sa dumating ang nakababata niyang kapatid. Na sinubukan siyang kausapin para pigilan siya. Pero dahil si All for One ay lumakas sa pag-absorb ng power ng kanilang ina. Ang kapatid naman niya ay mahina at maliit. Sinipa pa nga siya ni All for One, pero kahit ganun, alam niyang may koneksyon sila bilang magkadugo. Pagkatapos, sa isang tabi, nakaupo si All for One kasama ang kanyang kapatid. Nagtanong siya, ano yang binabasa mo? Sagot ng kapatid, hindi ako marunong sa mga malalalim na libro, pero ito, comic book, ang tawag. Maganda siya kasi may mga drawing, kaya madali basahin. Sabi pa niya, may hero dito sa story. Gusto kong maging kagaya niya. Ngumiti si All for One at nakisali sa pagbabasa. Lumipas ang 3 taon, at ipinakita muli ang magkapatid na mas tumanda na. Sinabi ng nakababatang kapatid, na dama-dami na ang mga taong ipinanganak na may quirk, at sa balita, pati sa India, may 50 metahumans daw na ipinanganak sa loob ng 2 linggo lang. Ngayon, nagsisimula ng mag-glow si All for One. Ipinagmamalaki niya na nangongolekta siya ng mga kapangyarihan mula sa mga taong may quirk. Sinabi pa niya, sa comics, may tawag dyan, One for All at All for One. Magandang pangalan no, yung mga hero, lumalaban mag-isa, tinatago ang identity nila. Pero karamihan sa mga tao, lumuluhod sa takot. Kaya gagawa ako ng mundong para lang sa akin. At dito nagsimula ang malupit na vision ni All for One. Nakontrolin ang mundo. Pagbalik sa kasalukuyan, mas tumanda na ang magkapatid. Nag-away sila. Sabi ni All for One, sumama ka sa akin. Magkakampi tayo. Pero tumanggi ang kanyang kapatid. Hindi dapat gamitin ang meta power sa pansariling kagustuhan. Ngunit tumawa lang si All for One. Ang lungkot naman, wala ka kasing kapangyarihan. Kaya walang seryosong titingin sa'yo. Sinabi pa niya, ang pangarap ko ay nagiging totoo na, isang mundo na wala ka. Hinawakan niya ang kanyang kapatid at sinabing, pero importante ka pa rin. May nakuha akong quirk na bagay sa'yo. Pagkatapos, itinanim niya ang kapangyarihan sa katawan ng kanyang kapatid. At binigyan ito ng bagong pangalan, Yoichi. Pagkatapos nito, dumating ang 2 tao. Para iligtas si Yoichi, pero hinabol sila ni All for One, at biglang lumabas si All for One. At parang, bigla na lang sumabog ang lahat. Yung lalaking tumakas habang karga si Yoichi, titig na titig siya sa mga mata nito. Pagkatapos biglang nag-cut ang eksena, at muli nating nakikita si All for One. Sabi niya, ano ba talaga ang kinuha ko sa kanya? Ano bang ginawa ko para mapasunod si Yoichi sa akin? Pinilit ko lang ba sa kanya yung kapangyarihang ayaw naman niyang tanggapin? Kaya ba nagkagulo ang lahat? O baka yung meta power na dapat ibibigay ko sa kanya, na wala na rin? Hindi pa niya naranasan ito dati. Ginamit niya lang naman ang sarili niyang kapangyarihan para i-check kung may meta ability si Yoichi, pero wala. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Yoichi na tinatakbo ng isang lalaki. Tinanong siya, bro, hinawakan ka ba ni All for One nung natalo ka sa laban? Sagot niya, tahimik ka na lang, sabihin mo na lang sa akin ang resulta. Yun pala si Bruce. Sabi ni Bruce, may kakaiba sa katawan mo nitong mga araw na to. Pero may maganda ring nangyari, may 2 bagay na nakikita ko sa loob mo. Una, yung dati mo ng meta power, pero ngayon may dagdag na kakaibang enerhiya. Inaanalisa ni Bruce ang katawan niya, habang iniisip ng kasama niya na baka nga totoo. Sabi naman ni All for One, yung meta power na binigay ko sa kanya, na wala na. Kasalanan ko rin dahil sa kapabayaan ko. Pagkatapos, ipinakita ulit si Yoichi na nagsasabing hindi niya napigilan ang kanyang kapatid. Buhay siya dahil sa kapatid niya, pero tinitingnan nito ang mga tao na parang laruan lang. Sunod, ipinakita kung paano pinatay ni All for One ang napakaraming tao.
Habang ginagawa niya ito, sabi niya, kung nakikita mo akong umiiyak, ibig sabihin na sasaktan ako. Pagkatapos, bumalik na tayo sa kasalukuyang laban. Sigaw ni All for One, anak, tapos ka na. Si Bakugo naman, tawa ng tawa sa loob niya. Ito na yun, pinulbos ko na nga to eh. Sabi ni All for One, lahat ng nasa bloodline mo, pinatay ko. Lahat ng babae, bata, kahit sino pang malapit sa iyo, pinuksa ko silang lahat. Basta naramdaman ko ang dugo mo, winasak ko. Pero napansin niya, iba na ang mga mata ni Bakugo ngayon. May kakaibang tingin, katulad ng isang tao mula sa nakaraan. Kaya nararamdaman niyang may koneksyon nito. Mula noon, lagi siyang humaharang sa landas niya. Alam ni All for One na kung gagamitin niya ang rapping technique para protektahan ang sarili, baka umabot pa siya kay All Might. Pero kailangan din niyang makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki. Hindi niya pwedeng ubusin ang lakas niya ngayon, dahil kapag nakarating siya kay Shigaraki, baka labanan pa siya nito. Kaya kailangan niyang mag-ipon ng natitirang power para makumpleto ang transfer. At dito, biglang nag-transform si All for One. In-unleash niya ang Omni Factor, All for One Goal. All for One Single Purpose. Sigaw niya, sabi niya, ito na. Ibubuhos ko na ang buong lakas ko. Parang rocket, tinulak niya ang sarili pasulong, kahit alam niyang posibleng maging bata ulit ang katawan niya dahil sa sobra-sobrang paggamit ng power. Sugal talaga to, bro. At habang nangyayari ito, si All Might ay nakatingin, alam niyang delikado na. Sabi ni Bakugo, anong ginagawa mo, baliw ka ba? Sa ganyang paraan, hindi ka mananalo. Naalala niya ang nakaraan, kung paanong sa sarili niyang lakas siya umangat, walang tulong ng iba. Si All for One naman, handa nang gamitin ang natitirang power para makapunta kay Shigaraki. Pero sa daan, nakaharang si Bakugo, handang-handa. Sigaw ni All for One, sige. Patayin mo ako, pasabugin mo ako, pero napansin niyang si Bakugo, hindi pa rin umaatake. Malapit na siya, sobrang lapit na. Bumagsak ang katawan ni Bakugo sa lupa. Ang pawis niya, hindi na explosive sweat, naging normal na lang. Hindi niya magamit ng buo ang quirk niya, pero confident pa rin si Bakugo. Alam niyang kaya niya, isa lang naman ang kailangan niya, isang quirk lang. Alam din niya na habang natatamaan si All for One, bumabaliktad ang oras nito, parang nagiging bata ulit. Mas lalo pang nagalit si All for One. Hindi mo pwedeng kunin ang power na yan. Sigaw niya, pero si Bakugo, full power na. Tumalon siya at naglabas ng isang napakalakas na pagsabog. Grabe, solid na impact at napakalakas na tunog. Sunod-sunod ang atake, walang tigil. Explosion sa explosion, sunod-sunod na blaster attacks. Hindi na makagalaw si All for One. Tuwing susubukan niyang mag-regenerate, sinusunog at pinapasabog na agad siya ni Bakugo. Dahil doon, mas bumabata pa lalo ang katawan ni All for One. Sa huli, nagawang hawakan ni Bakugo si All for One. Naalala niya bigla ang sinabi ni All for One noon, ito ang kwento ko. Pero sumagot si Bakugo, hindi ito kwento mo. Maraming tao, maraming pangarap. Ito ang kwento nating lahat. At sabay noon, pinakawalan ni Bakugo ang isang napakalakas na pagsabog. Grabe, diretsyong tumama kay All for One. Sabi ni Bakugo, wala talagang paraan para matalo ko siya mag-isa, pero kahit papaano, nadala ko siya ng mas malayo. Samantala, si All for One ay hirap na pero pilit pa ring umaabot. Sabi niya sa sarili, kunti na lang, maipapasa ko na kay Shigaraki ang quirk ko. Iyon lang ang kailangan kong gawin. Ginawa ko siyang napakalakas. Kapag nakontrol ko ulit ang katawan at isip niya, magiging akin ulit siya. Hawak-hawak pa rin niya sa isip niya si Yoichi, ang kapatid na matagal na niyang gustong kontrolin. Palagi niyang gustong siya lang ang sentro ng lahat, na siya lang ang tinitingnan ng mundo. Pero ngayon, sobrang bata na ang itsura ni All for One, halos parang sanggol na. Sabi ni Bakugo, ha? Buhay ka pa? Halos hindi na makatayo si Bakugo, sobrang pagod na. Halos di na kayang igalaw ang mga paa. Pero kahit ganun, si All for One ay unti-unting lumalapit muli. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, parang isang sanggol na walang kontrol. Sabi ni Bakugo, sige na nga, iiwan na lang kita dyan. Mawawala ka rin naman, matutulog muna ako, pero bigla siyang natigilan. Hindi pwedeng ganito. Sabi niya, muling umatake si All for One, pero sinunggaban siya ni Bakugo, at sa mismong bibig niya,
Doon niya pinasabog si All for One. Sigaw niya, tapos ka na, All for One. Wala ka ng oras. Pero kahit bata na ang katawan, si All for One ay patuloy pa ring sumisigaw, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Hanggang sa tuluyang lumiit ang katawan niya. Lahat ng mga kapangyarihang ninakaw niya, bumalik sa mga orihinal na pinagmulan. At sa huli, tuluyang naglaho si All for One, naging isang maliit na liwanag, at pagkatapos, wala na. Panalo si Bakugo. Tumayo siya, hingal na hingal, at sabi niya, kailangan kong manatiling nakatayo, gaya ni All Might. Ano bang ginagawa mo, ha? Huwag mo akong bilangin, kasi hindi pa ako tapos. At sa wakas, tumingin siya sa unahan at sabi, ngayon, ikaw na ang susunod. Sa umpisa ng episode ipinapakita ang eksena ilang araw bago ang malaking labanan. Nakikita natin ang ating mga bayani habang nagpaplano, may isang kabaong na ihahagis pataas sa kalangitan, at sa harap ng kanilang commander, may counter team na ihahanda para labanan si Tomura Shigaraki. Halos lahat ng karakter na nagsimulang lumaban kay Shigaraki noong nakaraang season nandito rin, plano nila gamitin ang kabaong para talunin siya. Strategy nila, huwag hayaan si Shigaraki bumaba sa ground. Nandoon din si Katsuki Bakugo, at pati si Sun Eater ay nagtanong, kapag nanatili tayo sa ibabaw ng lupa, may disadvantage ba tayo? Medyo nahihiya si Sun Eater pero nagtatanong dahil may practical concerns, kasali na rin ang posibleng damage sa mga gusali. Pero na-evacuate na ang mga tao sa paligid, kaya list natin doon. Lumipat ang eksena sa Camino Ward, malapit sa All Might Square, dito nila planong gawing battleground. Hindi naman yung mga kalapit na buildings ang important, mas importante ang buhay ng mga tao sa paligid. Pero nag-alang si Bakugo, paano kung dumating nga si All for One para kay Shigaraki? Hindi magiging simple yun. Sinasabi ng leader, tama si Bakugo, ang tunay na panganib sa loob ni Shigaraki, yung masamang kalooban at destruction drive niya. Kaya ang kapangyarihan niya kayang durugin hindi lang tao kundi pati lupa. Kahit manalo tayo o hindi, kailangan nating may matibay na foundation pagkatapos ng labanan, kaya kailangang ingatan at protektahan ang kabaong na to. Pagkatapos, ipinapakita ang UA High, isang emergency evacuation zone kung saan umiiyak ang mga tao dahil sa kaguluhan. Nakikita rin natin ang ina ni Deku, Azuko Midoriya. May isang wall sa evacuation zone na biglang bumigay at pinuno ng tubig ang loob, hindi lang sa ibabaw, kundi pati sa ilalim, sobra ang pagbaha at maaaring tumagal bago bumaba ang tubig. Habang umaapaw ang tubig, naglalaban sina Deku at Shigaraki. Si Deku ay umaatake ng buong lakas, iniisip na kung sabay niyang gagamitin ang gear shift at danger sense, baka mas agresibo niyang mapinsala si Shigaraki. Biglang may sense si Shigaraki at sabi niya, my master is dead. Tuwang-tuwa si Shigaraki dahil pinapalakas ng kalaban, isang tao, papahid na sana si Shigaraki kay Deku, pero naputol ang mga daliri niya, may pumihil. Sa likod ni Deku may lumapit na isang kasama at may sinabi sa kanya. Si Shigaraki naman nagtaton, hanggang kailan ka makakatakas sa akin? Sa Soul World, nandun ang One for All, nakikipag-usap sa iba at sinasabi na dapat manatili sila doon hanggang talunin si Shigaraki. Biglang may naramdaman si Hikage Shinamori, gumagalaw siya at tinutulak palayo ang lahat para iligtas sila gamit ang danger sense, pero sinunggaban siya ng kamay ni Shigaraki at dinala palayo, ibig sabihin, nag-touch na talaga si Shigaraki nung inatake niya si Deku. Dahil doon, nawala ang danger sense mula kay Deku, na malaking problema. Sabi ni Shigaraki, aha, ito pala ang power na umiikot sa mga user. Dahil dito palagi nagkakaproblema ang master ko. Wala akong pakialam dyan, pero kung magagawa kong talunin kayo gamit ito. Pagbalik natin sa Soul World, nawawala ang upuan ni Shinamori, natutuwa at nagugulat sila dahil sobrang dali nitong nakita at na-penetrate ang kanilang will. Bumalik kay Deku, ginamit niya ang gear shift at Whiplash, o Whiplash style follow-up, sabay-sabay para atakihin si Shigaraki, parang may itim na chain-type attack. Nakakaiwas naman si Shigaraki. Naintindihan ni Deku na ginagamit ni Shigaraki ang danger sense, kaya mas mapanganib siya. Lumusab si Shigaraki mula sa likod. Tinutukso ni Shigaraki kung nakikita pa rin ba siya ni Deku bilang tao, nababahagi ka pa rin ba sa pagiging tao? Habang inuusig si Deku,
napunta siya sa parang gubat dahil sa paulit-ulit na atake, iniisip niya na kung magfo-focus lang siya sa depensa at gagamit ng Whiplash bilang shield, baka maiwasan niya ang panibagong pinsala. Nabasag ang mask ni Deku, ang huli siyang binigay ni All Might. Dumating si Bruce, o Bruiser, sa tabi ni Izuku at sinabing ang mask na yun tumutulong para makahinga sa loob ng alon o sa waves. Pinapayuhan siyang mag-relax muna. Nandoon din ang Mount Fuji, o Mount Fuji motif, sa likod niya, at ang epekto ng gear shift ay malapit na matapos. Sabi ni Bruce, sa ngayon isang quirk lang ang naka-install, ibig sabihin, hindi mawawala ang physical strength niya, buo pa rin ang one for all sa kanya, hindi hati-hati. Sinabihan siyang maghintay hanggang makarecover. Sa Soul World, pinagdedebate nila na maaaring dapat gamitin nila ang power para makatakas, kasi kung mawala ang danger sense at mahawakan uli ang users, baka hindi na sila makaligtas, isasama sila lahat ng naghahawak kay Shigaraki. Sumunod, pumasok si Shigaraki sa eksena, nakikita ko kayo, plano niyong tumakas. At nag-touch siya sa ground, sinimulan niyang wasakin at durugin ang lupa. Sinabi ni Shigaraki, ano yan? Sa pagtakbo ka lalakas, hindi ko hahayaang makatakas ka. Jijibain kita. Pati lahat ng lugar na tatakbuhan mo. Dudurugin ko rin. Pagkatapos ay nagsalita siya muli, yung bagay na gagawin ko, pati si Spinner ay matutuwa kapag nakita niya ito. Ibig sabihin, kung magpapatuloy si Deku sa ginagawa niya ngayon, baka magkaroon pa ng volcanic explosion dahil sa tindi ng labanan. Kahit ganun, parang may koneksyon pa rin ang bawat isa sa kanila, lalo na sa puso ni Deku. Naaalala ni Deku ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan, at sinabi niya muli kay Shigaraki, hindi, tao ka pa rin. Pagkatapos noon, pinuno ni Deku ng enerhiya ang buong katawan niya. Habang pinipressurize niya ito sa pinakamataas na antas. Pagkatapos, pinakawalan niya ang Fajin bilang isang air blast, at sinundan yun ng isang malakas na Delaware Smash na diretso kay Shigaraki. Sa impact ng atake, napansin ni Shigaraki na tinanggal ni Midoriya ang mga decaying soil o lupa na naagnas sa paligid. Pero kahit napansin ito ni Shigaraki, ngumiti lang siya at sinabi, kahit ilang ulit mong gawin yan, ha? Pwede kong hawakan tong mundo ng paulit-ulit. Bigla niyang napansin na hindi na nawawala ang alikabok sa harap niya. At mula roon, lumabas ang Whiplash kasabay ng gear shift. Mabilis siyang umatake kay Shigaraki, halos hindi ito makareact. Sa oras na yon, gumagamit si Deku ng smokescreen at gear shift sa low form para manatiling makapal ang usok. Pagkatapos ay lumapit si En, isa sa mga dating users, at sinabi niya, kailangan mong mag-ipon ng enerhiya muna, pero tandaan mo, kayang i-detect ni Shigaraki ang lokasyon mo gamit ang danger sense. Agad na umatake si Shigaraki kay Deku at sumigaw, nakikita kita, bata, alam ko kung saan ka mahina. Samantala, sinabi ni Dagger, mukhang ubos na ang oras ng gear shift. Sa pagtingin ni Shigaraki sa balat ni Deku, napagtanto niya kung ano ang plano ni Deku. At kung natuloy lang yon ng direkta, malamang durog na sana siya. Pero tumayo si Deku at sumigaw. Kahit anong gawin mo, hindi ako susuko. Ililigtas ko pa rin ang batang umiiyak sa loob mo. Habang patuloy na iniiwasan ni Shigaraki ang mga atake ni Deku, sumagot siya. Ginagawa mo lang to para ipilit sa akin ang paniniwala mo. Ngunit sagot ni Deku, hindi mo ba nakikita? Kagaya ng nakikita ko ang mga multo. Kaya mo ring makita kung sino ka talaga sa loob. Sinabi naman ni Shigaraki, siguro nakita mo ang puso ko gamit ang one for all, at dahil doon natutuntun mo ako kahit may smoke screen. Sa puntong yun, ipinakita si Nana Shimura, na iniisip ang sinabi ni Deku, na gusto niyang iligtas ang batang yon sa loob ni Shigaraki. Ngunit sabi ni Nana, may mga tao talagang hindi mo na iligtas, Azuko. Bilang isang hero, nakikita mo siya bilang pinakamalaking balakid. Pero hindi mo kailangang lampasan ang balakid na yun, kailangan mo lang siyang pabagsakin sa isang hampas. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Isang suntok lang, at durugin mo siya ng buo. Ngunit narinig ito ni Deku at sumagot siya. Kung ganun, bakit may lungkot pa rin sa puso niya? Tinakpan lang niya yun, at kung anuman yung panangga niya, babasagin ko yun. Kaya nga ako palaging laban sa daloy. Sa Soul World, nagpakita si Fajin, nagsasabing, ito ba talaga ang gusto nating gawin, ipagsapalaran ang lahat ng pinaghirapan natin para iligtas ang dating kaaway? Ngunit habang pinagmamasdan niya si Deku, napangiti siya.
May nakita ako sa batang ito. Kahit sino pa ang kaharap niya, mahina man o walang quirk, naniniwala pa rin siya na may puso pa rin ang tao sa loob. Sige, ipupusta ko na sa iyo ang lahat. Pagkatapos, narinig ni Deku si Riggo na nagsabi, dapat mong I give up ang one for all. Nagulat ang lahat. Ano? Anong sinabi mo? Sa oras na yon, nakarinig si All Might ng boses ni Star and Stripe. Ipinakita siya na nasa loob ng katawan ni Shigaraki, at sinasabi niya. Sa loob niya, may batang umiiyak. Kasunod noon, ipinakita si All Might, halos sugatan, halos gumagapang. Sabi ni Edgeshot, gising ka na, bro. Mamamatay ka kung hindi ka kikilos. Wala akong communicator, kaya di ko masabi kung ano na ang nangyayari, pero ramdam ko, lumalaban pa rin si Midoriya. Nag-isip si All Might, panaginip ba yon? Si Shigaraki, binobombard ng mga suntok ni Deku, ngunit patuloy pa ring lumalaban. Sa isip ni Shigaraki, nakikita niya ang imahe ni Star and Stripe. Hindi ba't nawasak ka na? Paano mo ako nakikita? Si Deku naman, halos mawala ng lakas, patuloy pa rin sa laban. Tinanong niya, gusto mo ba talaga? Second, naisuko ko ang one for all. Sumagot si Fajin, huminahon ka, baka marinig ka niya. Yung black mass na nabuo sa puso ni Shigaraki, puno yun ng galit, puot, at masasamang alaala. Lahat ng yun, nagsanib at nagbigay ng kakaibang lakas sa espiritu niya. Sinabi nila na kahit ni-regenerate ang quirk, hindi rin ito nakapagpagaling sa sugat ni Shigaraki. Hindi ito simpleng physical injury, psychological wound to. At pagkatapos ni Shigaraki na ay absorb ang All for One, mas lumakas siya ng sobra. Hindi namin siya kayang labanan head-on ngayon. Kaya ang plano, umatake mula sa loob, ay transfer namin ang one for all papasok sa sugat na yun, doon kung saan malalim ang pinsala sa isip niya. Para direktang tamaan ang kanyang mind. Tumayo si Daigo at napaisip, direktang transfer. Ano yan? Pero kayong iba, hindi pa maintindihan, kaya ang gagawin nila, subukan munang i-test muna sa sarili kung gagana ba ito. Wala silang 100% proof, pero handa siyang mag-risk. Sila ay magkakabit-kabit, may special factor na kapag magkakasama, mas lumalakas sila. At kung maibibigay nila ang power nang hindi talaga binibigyan si Shigaraki, pwede nilang sirain siya ng tuluyan. Sumagot si In, sige, kung kailangan i-test, ako na. Hiling niya, gamitin ang smoke screen, dahil siya ang pinaka-less useful sa ngayon. Pero tumutol si Fajin, siya mismo ang pupunta. Pumasok si Bruce at sabi, Leader, sinusunod ko lagi kayo. Pero sobrang taas ng risk ngayon. Kaya sabi ni Fajin, okay, gamble ito. Ngunit tinitingnan nila si Batang, Deku, hindi pa rin sumusuko. Kaya naniniwala si Fajin na tama ang gagawin nila. Sabi ni Nana, hindi na mahalaga kung natatakot tayo sa kamatayan o hindi. Hindi rin mahalaga kung gaano kalaki ang mission. Pinapahalagahan niyan ang one for all, isang treasure na iniwan ng kanyang hero. Kaya ipinaliwanag ni Nana, si Izuku ang patuloy na magde-derive ng one for all, siya ang kailangan gumawa ng desisyon. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Shigaraki, ano tong pinag-uusapan nila? Sumagot si Spin, o Benjo, sige, ikaw na ang kasama ng batang ito para gamitin ng maayos ang Black Wave. At sumagot ang one for all, inyo akong pagkakatiwalaan. Mga heroes ko. Sa wakas, desisyon na nila, si Izuku na ang magsasalita at gagawa. Tumayo si Izuku at sinabi, gagawin niya ito. Pinuno niya sarili ng lakas gamit ang whiplash at iba pang teknik, at handa na siyang tumanggap ng atake ni Shigaraki. Pero tumigil muna si Shigaraki ng malayo at nagbiro, hindi ka nga mukhang hero. Pinpuwersa ni Deku ang one for all sa kanyang mga kamay, parang paghahanda ng huling suntok. Terra na nagsisimula ang kwento exactly kung saan nagtapos ang huling episode. Si Deku, handa nang umatake kay Shigaraki. Plano niyang ilipat lahat ng quirks kay Shigaraki. Para sa pamamagitan ng one for all, matamaan niya yung core kung saan may batang nakakulong sa loob. Ginagamit ni Deku ang Black Whip para igalaw ang katawan niya. At dahil dito, nagulat ang mga dating successors. Pinuri nila si Deku kasi ang bilis niyang maka-adapt sa sitwasyon. Sabi pa ni Fajin, ang lakas ni Deku ay hindi lang dahil sa quirks, kundi dahil sa puso at admiration niya. Kaya patuloy na sisilaw ang one for all. At balik tayo agad sa intense na laban. Ngayon, iniisip ni Deku kung paano makakalapit kay Shigaraki.
Nang hindi ginagamit ang gearshift, pero sa mismong sandaling yun, kailangan din niyang mailipat. Ang One for All kay Shigaraki. Alam ni Deku ang tungkol sa DNA concept ng One for All, itinuro na ito ni All Might sa kanya noon. Sinabi ni All Might na ang One for All ay pwedeng ipasa sa kahit sino, at minsan, pwedeng pilitin ang transfer. Ibig sabihin, kung gusto kong ipasa ito sa iba, kaya kong gawin kahit wala sa loob ng tatanggap. Habang iniisip ito ni Deku, napagtanto ni Fajin na naiintindihan ni Deku ang sitwasyon. Plano ni Deku na gamitin ang dugo niya para mailipat ang quirk sa katawan ni Shigaraki. Pero bawat atake niya, agad na nagre-regenerate si Shigaraki, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nararamdaman ni Shigaraki na may kakaiba kay Deku ngayon. Alam niyang may binabalak ito. Kaya sabi niya sa sarili, kung matatalo ko si Deku, pati bansang to, gugunawin ko. Sabay bigay ng malupit na atake. Habang handa si Deku sa transfer, handa rin si Shigaraki na sirain siya sa isang bagsak. Kaya ginamit ni Deku ang smoke screen. Pero nag-aalala si En, kasi kahit may usok, kaya pa rin siyang matrak ni Shigaraki. Habang nag-iisip si Shigaraki, sabi niya, kapag ginamit ni Deku ang quirk niya, tiyak na lalapit yan para protektahan ang iba. Pero biglang, itinataas ni Deku sa ere ang lupa gamit ang Black Whip. Nagulat si Shigaraki, hindi niya inasahang na setup na pala ni Deku ang move na to noon pa. Sabi ni Bruce, simula pa lang, nilagay na ni Deku ang Black Whip sa ilalim ng lupa para magamit niya to kapag kailangan. Grabe, pati si Shigaraki, na-amaze sa plano niya. Biglang may kumikinang sa likod ni Shigaraki, sinubukan niya itong hawakan, pero tela lang pala. Na-realize ni En, yan yung parehong trick na ginamit natin laban kay Lady Nagant. Yung liwanag pala ay dugo ni Deku. Habang nalilito si Shigaraki kung nasaan siya, biglang lumitaw si Deku sa harapan niya. Dala ang One for All sa noo. Matagal ng plano ni Deku to. Ang gamitin ng dugo niya bilang pang-distract. Habang nalilinlang si Shigaraki, nakakalapit siya nang hindi napapansin. Sa tulong ng smoke screen, nagawa niyang makalapit at ibigay ang isang malakas na suntok. Pagkatapos noon, pumasok na si Fajin sa loob ni Shigaraki, siguradong gagawin niya ang trabaho bago siya tuluyang mawala. Makikita natin ang wide view ng labanan. At may aninong lumalapit, sina Dobby at Toga. Habang nangyayari ito, naaalala ni Deku lahat ng motivation at inspirasyon na nakuha niya mula sa mga kaibigan at hero sa paligid niya. Sa loob ng Soul World, nakikita ng One for All na ang mga alaala ni Deku ay sumasanib na sa laban. Sabi ni En, huwag kang huminto, Deku. Kaya mo to. Kahit nadidistract siya, patuloy siyang lumalaban. Naiintindihan ng One for All na, dahil sa koneksyon ng magkapatid. Si All for One at ang essence sa loob ni Shigaraki, nasa critical point na si Deku. Habang sinusubukan ni Shigaraki na pigilan ang lahat, ang mga successors naman ay handang-handa ng makialam. Sabay-sabay silang pumasok, para sa final punch kung saan ililipat ang One for All. Sinubukan ni Shigaraki na depensahan ang sarili, pero si Midoriya, dala ng galit at determinasyon, ay naglabas ng isang napakalakas na suntok. Tumama ito sa core opening ni Shigaraki, pero napansin ni Deku na narepel ang transfer. Gayunpaman, nakikita pa rin nilang nasasaktan si Shigaraki. Sabi ni Bruce, ang lakas ng willpower niya, kaya niyang tanggihan ang transfer. Pero kahit papaano, naipasa natin sina Fajin at Smoke Screen. Kaya naisip ni Deku, hindi pa tapos to, hindi ako susuko. Habang tumatagal, unti-unti niyang nakikita ang mga alaala ni Shigaraki noong bata pa siya. Ibig sabihin, lumalapit na siya sa mismong kaluluwa ni Shigaraki. Hindi na sayang ang effort ni Deku, at ngayon, handa siyang lumaban hanggang sa huling hininga. Pagkatapos nun, ipinakita sa atin ang isang transmission galing sa satellite camera. Dito, makikita sina Hatsume at Lab Brava na nag-uusap kung paano nila matutulungan si Deku kahit napakalayo nila. Kasunod nito, ipinakita na ang UA School ay nakalapag na sa lupa, o mas tamang sabihin, sa ibabaw ng dagat. Dumating din ang Shark Hero, na agad nagbigay ng suporta habang sina Tebita at Simantos ay nagtutulungan kasama ng ibang heroes para ligtas na mailabas ang mga taong nasa loob ng gusali. Pagkatapos nun, bumalik ang eksena sa 6 High School Evacuation Zone, kung saan ang lahat ay nakatutok sa malaking screen na nagpapakita ng live broadcast ng laban ni Shigaraki laban kay Deku.
Dito rin nakita si Eri, na agad tumakbo palayo matapos mapanood ang labang yon. Umiiyak siyang nagsabi, kailangan kong tulungan si Deco. Pero sinabi ni Ectoplasm na imposible yun, Eri, 100 kilometro ang layo mo sa kanya, sabi niya. Sinubukan niyang pigilan si Eri dahil sa laki ng pinsala sa lugar, pati na rin sa laki ng laban na naganap. Wala rin masyadong lakas si Eri para gamitin muli ang rewind ability niya. Kaya sinabi ni Ectoplasm, kahit makarating ka man doon, wala kang magagawa. Ngunit sa huli, sabi niya, ang magagawa lang natin ngayon ay magtiwala kay Deco. Habang umiiyak si Eri, lumapit sa kanya si Kota at sinabi, umiiyak din ako, pero naniniwala rin ako kay Deco. Alam nating lahat kung gaano siya kasipag. Lahat sila ay nanunood kay Deco nang may malaking pag-asa at tiwala habang patuloy siyang lumalaban kay Shigaraki. Makikita rin ang mga kaklase ni Deco, sugatan man sila, pero ramdam ang matinding tiwala nila sa kanya. Alam na nila ngayon, si Deco ay naging napakalakas na. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Gonja Mountain Valley. Dito, sakay ng helicopter, dinadala si Uravity, o Choco Uraraka, para sa agarang medical attention dahil sa matinding pinsala. Makikita rin si Hawks, sugatan pero buhay. Sunod ay ipinakita si Lady Nagant, na kinakausap ang kanyang ibon at sinasabi kung paano siya natutong magtiwala kay Deco, isang patunay na kahit siya, naniniwala na rin sa bayani. Maya-maya, bumalik ang eksena sa laban. Si Shigaraki ay nagsisimulang maalala muli ang kanyang mga alaala, habang si Deco ay patuloy na naghahanda sa isang matinding suntok. Sunod-sunod siyang bumabanat ng mga power punches, at ang mga successors ng One for All ay tumutulong mula sa loob. Umaatake sa mga bukas na parte ng kalaban. Ngunit tila si Nana Shimura lang ang hindi nakapasok sa loob ni Shigaraki. Doon niya na-realize hindi siya makapasok dahil matindi ang galit ni Shigaraki sa kanya. Sa kasunod na suntok, biglang bumalik si Deco sa suot niyang UA school uniform, at napunta siya sa isang kakaibang lugar, sa bahay ni Shimura. Harap-harapan niyang nakita ang isang anino ng sarili niya, nasa isang heroic form, na nagsabi, kahit balikan mo pa ang nakaraan, wala ka ring mababago. Napagtanto ni Deco na yon ang paraan ni Shigaraki ng pakikipag-usap sa kanya, ginagamit ang anyong yon. Sagot naman ni Deco, oo, baka hindi ko alam ang lahat, pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nauunawaan ito. Biglang may truck na muntik nang bumangga sa kanya, pero nakailag siya sa huling sandali. Doon, lumabas si Nana Shimura at ipinaliwanag. Nasa loob na tayo ng pinakalalim ng isip ni Shigaraki, ang kanyang deep consciousness. Ibig sabihin, inabsorb ka na rin niya bilang isang successor. Kaya pareho na tayong nasa loob niya. Tanging si Nana lang ang natirang nasa labas. Ngunit ngumiti si Deco at sabi, ayos lang yun. Basta nasa tabi kita, sapat na para sa akin. Ipinaliwanag ni Nana na ang core ni Shigaraki, na nasa harap nila, ay napakahina at sensitibong parte ng kanyang pagkatao, kaya doon siya dapat umatake. Kailangan mong maabot ang kanyang pinagmulan at tamaan siya roon, sabi ni Nana. Tumakbo si Deco papunta roon, pero biglang dumating si Stain, at inatake siya. Kasabay nito, dumating din ang ibang nilalang na pumipigil sa kanya. Sa wakas, narating ni Deco ang isang malaking gate, binuksan niya ito, at sa loob ay may malaking larawan ni Nana Shimura kasama ang isang batang si Shigaraki. Lumapit ang isang batang babae, ang kapatid ni Shigaraki, at sabi niya, yung babaeng yan sa larawan. Siya ang lola namin. Sabay dagdag pa niya, Tara, maglaro tayong magkapatid nang hindi nalalaman ni Mama at Papa. Habang nagpapatuloy si Deco sa paglalakad, nakita niyang sinampal ang isang bata, at doon niya nakita ang itim na anino ng batang si Shigaraki. Nagsisimula ang episode kung saan natapos yung huli, yung batang nasa Shadow Realm na sinampal si Shigaraki. Sinubukan pumasok ni Deco pero may invisible wall na humaharang sa kanya. Sa loob, nakikita natin yung tatay ni Shigaraki na galit, sinisigawan at pinapagalitan siya. Sinasabi niya na, hindi yan yung lola mo sa picture. Isa yang demonyo na iniwan ng sariling anak. Yung batang lalaki sa picture na nakita natin last episode, tatay ni Shigaraki pala yun. At yung babae ay si Nana Shimura mismo. Tuloy pa ng tatay niya, ang hero na kayang saktan ng sariling pamilya para iligtas ang iba, ganun siya. Ramdam ni Nana yung bigat ng kasalanan niya, hindi niya matakasan. Iniisip niya na kung tinalo niya sana si All for One noon,
hindi aabot ang lahat sa ganito. Humihingi siya ng tawad, pero sa parehong sandali, binasag ni Nana at Deku yung invisible wall. Lumapit si Nana sa anak niyang punong-puno ng sama ng loob, habang si Deku diretso kay Shigaraki. Doon humingi si Nana ng tawad sa anak niya at kay Shigaraki. Biglang nag-shift ang eksena, bumalik sa child form si Shigaraki. Hinawakan niya yung aso, at bigla itong nag-crack at nag-disintegrate. Pagkatapos nun, pumasok ang intro habang sinasabi ni Shigaraki, "I hate everything." Ramdam ni Deku yung sakit niya. Yung aso nagiging abo, at doon na-realize ni Deku na ito ang unang beses na nag-activate ang decay quirk ni Shigaraki. Lumapit yung kapatid na babae ni Shigaraki, nakita yung aso, natakot, at tumakbo papalayo. Hahabol sana si Shigaraki pero hinarang siya ng younger Deku sa memory realm. Nagtanong tuloy si Shigaraki kung bakit siya pinipigilan. Sagot ni Deku, "Dahil umiiyak ka." Pero tinanggi iyon ni Shigaraki. Yung emosyon niya, galit, lungkot, takot, literal na sumisira kay Deku. Sabi ni Shigaraki, "Ako ang pumili nito. Ako ang pumili na sirain ang bahay namin. Ako ang gumawa nito, kaya ganito ang mga kamay ko. Sino bang maniniwalang ipinanganak akong normal? Ganito talaga ako." Pilit siyang pinipigilan ni Deku pero sobrang lakas ng hatred at confusion, hindi basta mapipigilan. Sinabi ni Shigaraki, "Bitawan mo ko." Pero hindi umatras si Deku. Sabi niya, "May humawak din ng kamay ko noon, kaya naiintindihan ko. Kaya nandito ako." Kahit durog na yung mga kamay ni Deku, nakangiti pa rin niyang hinaharap si Shigaraki. At doon, parang sumabog yung emosyon sa loob ni Shigaraki. Unti-unting nababawasan yung bigat sa kanya dahil may taong harap-harapan siyang pinipigilan. Nag-cut ang eksena. Nakita natin si Shigaraki sa playground noong bata pa siya kasama ang mga kaibigan niyang sina Mick-kun at Tomo. Sinasabi nila na balang araw magiging parang All Might siya. Pero paglipas ng oras, sinabi ni Shigaraki, "Hindi. Villain ako. Kahit mawala pa ang galit ko. Kahit maging empty ako sa loob, kailangan kong maging hero ng mga villains." Sunod, pinakita yung mga taong pagod na sa mundo, humihingi kay Shigaraki na sirain ang lahat. Paglipat sa control room, nare-report na parang nagdi-disintegrate ang buong figure ni Shigaraki. Naguguluhan silang lahat kung ano ang nangyayari sa loob. Bigla tayong binalik sa loob ng memory realm kung saan nakikita ni Shigaraki ang mga taong hindi naman niya kilala. Isang construction worker na sumasakit ang likod, isang bartender na tinanong kung kumusta ang anak niya, hindi niya maintindihan kung ano ang mga memory na to. Napansin ni Deku na parang hindi kay Shigaraki ang mga memory na to. Quirk manifestations ba ito? Biglang may monstrous form na lumitaw at sinimulan kainin si Shigaraki mula sa loob. Sinasabi nitong napakahina niya, isa siyang walang silbing vessel, isa siyang tanga na gustong maging malakas pero wala namang sariling choice. May boses na nagbabanta kay Deku, nagtatanong kung paano siya naglakas loob gamitin ang one for all ng ganito. At dahil natalo si Shigaraki, nagawa niyang kontrolin ulit ang consciousness nito. Harap-harapang lumabas si All for One sa monstrous form niya. Tinutuligsa niya si Shigaraki, sinasabing wala siyang sariling choice. Sagot ni Shigaraki, "Hindi. Ito ang choice ko." Pero sabi ni All for One, "Kung totoo yan, magkakaroon ka ng sarili mong free will." Pero wala ka nun. Ipinaliwanag niya na noong lumaban siya kina Banjo at Ten, kinumbinsi siya na para maaga ang one for all, kailangan niyang durugin ang will ng opponent niya. Kaya naghanap siya ng kaluluwang kayang pahinain ang will ni All Might. Kaya hinanap niya ang isang taong puno ng puot. Pagkatapos nun, pinakita yung flashback ng bartender, tatay pala ni Shigaraki. Doon ipinaliwanag ni All for One kung paano niya nilaso ng puso ng taong yun. Paano niya tinanggal ang reversibility ng isang quirk ng doktor at itinanim kay Shigaraki. Napatulala si Shigaraki sa revelasyon. Sinabi ni All for One na lahat ng sakit, rejection, validation, lahat ng yan galing sa kanya. Na lahat ng kahihiyan at trahedya ni Shigaraki ay regalo niya. "Lumabas ka na sa katawang yan," sabi niya. Sinabi rin niyang tinanggal na niya si Shigaraki, pati puso niya. Matagal niya na raw itong plinano. Naghihintay lang ng tamang oras. Biglang may sobrang lakas na pagsabog. Isang boses ang nagsabing, "Yoichi, wala na." Natapos na raw ang internal goal niya. At dito nagtatapos sa tanong, patay na ba talaga si Shigaraki?
Nasa tabi niya si Deku, nakahandusay at nanginginig sa sobrang sakit. Sabi ni One for All, ililipat na niya ang wholeness niya sa final goal niya. Doon natin nakitang wala na ang dalawang braso ni Deku, tuluyang naglaho. Na-realize ni All for One na ang epekto ng nangyari ay hindi lang sa katawan niya, pati kay Deku. Tumama, kahit walang braso, pilit pa ring tumatayo si Deku. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi pa tapos. Sinabi naman ni One for All na ang mga tao lumalakas dahil sa mga failures nila, at doon nabubuo ang kwento nila. Ang batang wala namang kahit anong kayang ipaglaban, umabot na sa ganitong punto. Lumapit na si One for All para tapusin siya. Pero biglang may malakas na pasok si Zero. Binalot niya ng tape si All for One at hinayla palayo. Nawala ang focus ni All for One kay Midoriya. Sabi ni Zero, andito na kami para tumulong. Kasunod niyang dumating sina Ojiro at Sato, sabay-sabay nilang inatake si All for One. Tumabi silang tatlo, handang lumaban. Sobrang saya ni Deku nang makita niyang ligtas ang lahat. At mula sa likod, biglang sumulpot si Aizawa. Pagkatapos nun, nag-cut sa eksena 10 minutes earlier. Si Present Mike, paulit-ulit sinusuntok yung guardian ni Shigaraki, galit na galit, hindi alam kung nasaan sila o paano sila napunta roon, walang signal. Walang contact. Biglang nagsalita si Aizawa, pinipigil si Present Mike. Doon nila napansin na umiiyak ang guardian. Pero sabi ni Mike, hindi yan umiiyak, no mo yan. Umaambun lang. Naiinis si Present Mike. 2 beses na raw silang hamarang sa landas ni Shigaraki, kaya sinusundan sila nito. Kailangan lang nilang isipin kung paano ito ay activate para makabalik sa front lines. Sobrang galit ni Present Mike at para sa kanya. Wala nang pag-asa ang taong to, 31 taon na at hindi na babalik sa dati. Hindi na tayo UA students. Pero sabi ni Aizawa, noong estudyante pa siya, doon namatay yung bata sa loob niya. Kasalanan natin kung bakit siya napunta rito. Kahit anong halo mo ng puti sa itim, hindi mo yan mapuputing buo. Dagdag niya pa, mga teacher kami. Tungkulin naming protektahan ang students ng UA, kahit ilang taon pa. At biglang nag-open si Tartarus system. Bumalik ang signal. Nakakontak na si Eraserhead sa control room. Tinanong niya si Sukauchi kung makakagalaw na ba si Monoma, pero dinala pala ito sa ospital. Humingi siya ng full details at coordinates ng battlefield. Mabilis siyang nakarating sa frontline, pinagsama-sama niya lahat ng heroes. Sinabi niya na nagsimula ng tumulong si Kurogiri kay Present Mike. Kaya inutusan niya ang lahat ng hero squads, ay evacuate ang civilians. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan kakayanin ng defense team, kaya kailangan nilang magmadali. Sa kabilang side, nakikita natin ang mga civilians, handa ring tumulong. Nagtatanong sila kung pwede ba silang sumama sa front lines. Sobrang na-touch si Aizawa, ang lakas ng loob ng mga tao. Inanunsyo na kontrolado na nila halos lahat ng laban maliban sa isa, sa National Stadium kung saan maraming tao ang natrap dahil kay Igzo. Dumating na ang reinforcement ng heroes at nag-transition na tayo sa present. Phase 3, sinimulan na ni Aizawa. Naglabasan ang napakaraming portal ni Kurogiri. Sabi ni All for One, pumunta kayo dito para talunin ako. Lumapit si Aizawa kay Midoriya, magpahinga ka. Wala kang braso. Hindi alam ni Deku na wala na pala siyang kamay. Nag-cut ulit ang eksena, ilang minuto bago ang present. Dumating si Eri kay Aizawa. Sabi niya, alam kong hindi niyo ako dadalhin sa dangerous places, pero please, dalhin niyo ko kay Deku. Inabot niya ang isang maliit na piraso ng horn niya. Nagulat si Aizawa, paano mo to nagawa? Sagot ni Eri, tinanggal ko. Kasi natuto na ako. Nag-sorry si Electoplama, sinasabing sobrang bilis matuto ni Eri. Sabi ni Eri, natuto siyang i-control ang powers niya sa mga teacher at alam niyang ganito ang function nito. Please, tulungan niyo si Deku at si Bakugo. Marami na silang naibigay sa akin. Ngayon naman ako ang tutulong. Bumalik tayo sa present. Ginamit ni Eraserhead ang horn ni Eri kay Deku, at unti-unting bumalik ang mga kamay niya. Pero limitado lang ito sa huling 2 to 3 minutes ng damage. At sakto, within that time frame lang nawala ang mga kamay ni Deku, kaya bumalik ang mga ito. Sabi ni Aizawa, hindi kita hahayaang mamatay nang hindi ka man lang nakikita ni Eri. At doon, naluha na si Midoriya. Kahit ako, napa-emotional na.
Naglabasan ang lahat ng heroes mula sa mga portal, kahit sugatan, kahit halos hindi makatayo, handa silang lumaban kasama ni Deku. At doon na sobrang naluha si Midoriya. Nagsisimula ang kwento kung saan nagtapos ang last episode. Napagaling na ni Aizawa ang mga kamay ni Midoriya gamit ang rewind quirk ni Eri. Sobrang na-touch si Deku dahil kahit pagod at halos bagsak na ang lahat ng classmates at heroes, handa pa rin silang lumaban kasama niya. Kahit anong hirap at sakit, ang priority ng heroes ay protektahan ang mundo at ang mga tao, at dito natin nakita ang tunay na hero assemble moment. Pagkatapos ng intro, pinakita si All for One. Kitang-kita mong iritado siya sa dami ng nakaharap sa kanya. Sabi niya, noong konektado pa siya kay Shigaraki, dapat naubos na rin siya, katulad ng pag-crush ng One for All kay Tomura at pati ng spirit nito. Pero biglang narinig niya ang boses ng kapatid niya, si Yoichi, at parang nawala o tinanggap niya na ang pagkawala nito. Sabi pa niya kay Midoriya, ngayon ko na-realize kung paano ka pinatatag ng tragedy. Nawala rin ang kapatid ko, tingnan natin kung gaano na ako kalakas. Pumasok si Zero at sinabi niyang kahit hindi kasing bigat ng tragedy ni Deku ang pinagdaanan niya, hindi siya pwedeng sumuko sa bukas habang may laban pa sa ngayon. Biglang nagbukas ang dalawang portal sa likod ni All for One at dumating sina Endeavor at Todoroki, diretsyong nag-fire blast sa kanya. Tapos bumalik tayo sa 5 minutes earlier. Sabi ng panganay ni Endeavor, Dad, kung meron ka pang natitirang lakas, umalis ka na. Hindi natin alam kung anong lagay ni na Mom at Fuyumi. Sumagot si Todoroki, marami pa ring lumalaban. Sasama ako. Balik sa present, gamit ang tulong ni Zero, nakapasok sila Endeavor at Shoto sa battlefield at umatake kay All for One. Dumating din si Present Mike. Pero si All for One, kampante pa rin. Sabi niya, ang dami niyong sugatan, pero wala kayong laban sa akin. Sunod-sunod ang atake ng heroes. Ang dami nila kaya kung iisa-isahin ko magiging 2-hour episode tayo. Nag-transform na rin si All for One sa isang malaking monster form na may napakaraming tentacles. Isang tentacle pa lang, kailangan ng isang dosenang heroes para pigilan. Pero hindi pa rin sumusuko ang mga heroes. Walang iwanan, sabi nila. Lipat tayo kay Midoriya. Gusto na niyang tumakbo para lumaban, pero bagsak ang katawan niya. Sabi ni Aizawa, gumamit ka ng rewind kaya bumalik ka lang bago masira ang kamay mo. Pero ang mga dating injuries mo, nandoon pa rin. Sabi ni Deku, nawala na ang One for All, pati ang lahat ng previous users, nawala. Para siyang si All Might noon, mahina pero may natitirang apoy pa. At hanggat may apoy, lalaban siya. Binigyan siya ni Aizawa ng gamot at bagong damit mula sa evacuation zone. Suot niya ngayon ang All Might shirt, at alam ni Deku kung anong edition yun kaya medyo nakakatawa pero wholesome. Biglang hinawakan ni Aoyama ang kamay niya. Deku, kailangan ka pa namin. Lahat kami, lumalaban para sa'yo. Sa evacuation zone, pinapanood ng lahat ang labanan sa mga screen at online, at lahat nagbibigay ng suporta kay Deku. Itinapon ni Aoyama si Deku forward, pero tinamaan siya ng attack ni All for One. Sinagot niya ng laser blast pero hindi sapat. Sabi ni Aizawa sa portal user, buksan mo ang portal para kay Midoriya. Lalong nagalit si All for One. Kahit gaano pa kayo karami, hindi niyo ako matatalo. Tinire niya si Midoriya pero hinarang yun ng invisible wall ni Hagakure. Tumakbo si Deku papunta kay Shigaraki. Sa tabi niya, gumawa si Momo ng electrified cannon, si Kaminari ang nag-charge, at pinakawalan nila ang missile-type attack, pero walang epekto. Maraming atake ang lumilipad papunta kay Deku pero hinarang ito ng heroes. Deku, tipirin mo ang lakas mo. Kailangan mong makarating kay Shigaraki. Hinayla siya ni Suyo gamit ang dila nito, kasama si Shoji, at sabay siyang inihagis papunta sa direksyon ni Shigaraki. Hinarang ng iba pang heroes ang mga attack na dapat tatama sa kanya. At sa huling segundo, sumugod si Present Mike at binato ang malakas niyang attack diretso kay Shigaraki. Habang nililinis ng mga heroes ang daraanan, pilit nilang ginagawa ng diretso at malinis na path para kay Midoriya. Kailangan niyang makarating kay Shigaraki nang walang kahit anong sagabal. Lahat ng heroes, kahit sugatan na, ginagawa ang lahat para maitulak si Midoriya papunta kay Shigaraki. Samantala, ramdam na ramdam ni Shigaraki kung gaano ka-inosente at maliit tingnan ang mga hero na ito, pero ayaw talaga nilang sumuko.
Mabagal na ang galaw nila, halos bagsak na ang katawan, pero sa mga mata nila, puno pa rin ng pag-asa. Naiinis si Shigaraki dahil para sa kanya. Si Midoriya ay isang loser, pero bakit ganito kalaki ang tiwala nila sa kanya? Habang tuloy-tuloy ang tulong ng mga heroes kay Midoriya, pinapakita rin ang reaksyon ni Hawks habang pinapanood ang live feed. Kitang-kita niya kung gaano katindi ang galit ni Shigaraki habang nakikita niyang paulit-ulit tumatayo ang mga heroes para protektahan si Deku. Kahit si Midoriya mismong halos hindi na makatayo, pinipilit niyang itulak ang sarili niya forward. Pero gaano pa ba ito tatagal? Biglang, bago pa makarelease si Shigaraki ng isang malakas na attack, may naramdaman siya. At dito nag-cut ang scene papunta kay All Might. Sabi ni All Might, kailangan nating mag-isip ng paraan kahit ikamatay na natin. Kailangan nating tulungan sila, kahit papaano. Mukhang may pinadala siyang isang bagay para makatulong, dahil kahit konting tulong lang, mamumulot talaga ng malaking epekto sa battlefield. Buo pa rin ang tiwala ni All Might kay Midoriya. At halos lahat ng tao, ganun din, naniniwala silang kaya ni Deku. Dumating si Iida para ibigay ang posibleng last push kay Midoriya. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Deku noon, kaya ngayon siya naman ang tumutulong pabalik. Kahit ang mga heroes na nakahandusay at hindi na makatayo, pinapanood nilang unti-unting sumusulong si Deku. Ramdam nila, kaya niya yan. Maging ang President ng Amerika pinakita, at galit na galit itong nag-utos, ipadala niyo lahat ng heroes papuntang Japan. Hindi ko na iniintindi kung anong mangyayari sa bansa natin now. Samantala, naririnig ni Midoriya ang lahat ng boses, lahat ng panalangin, lahat ng pag-asa ng tao. At dito pumapasok si Deku sa kanyang final flow. Inihanda niya ang kanyang huling atake, ang ultimate punch, at buong bilis siyang sumugod papunta kay Shigaraki. Isang napakalakas na smash ang pinakawalan niya na literal na nagpahinto sa mundo. Sa moment na yun, naramdaman ni All for One, Shigaraki ang isang bagay, paano ko to hindi nakita? Ang mga parte ng katawan niyang nakakalat ay hindi nagre-regenerate. Iyon pala, lahat ng heroes sa iba't ibang side, sinadya siyang abalahin. Sadyang ginulo ang senses niya, para lang magawa ni Izuku Midoriya ang tamang timing at tamang anggulo para sa finishing blow. At nang pumasok ang spirit ni Yoichi at ng mga previous OFA successors sa loob ni Shigaraki dati, hindi lang espiritu ang nasaktan, pati ang tunay niyang katawan. Dito nagsalita si Midoriya, sa loob ng 2 taon, ito lang ba ang napala mo mula sa 8th generation? Ang liit naman yan para sa ginawa niyo. At ang punch na yun ang buhos mula sa 9 na generasyon ng One for All, sa impact, unti-unting nagfa-fade ang katawan ni Shigaraki. Akala ng lahat, tapos na. Panalo na si Midoriya, pero hindi pa pala. Biglang sumigaw si Shigaraki, hindi pa tapos to. Isang gigantic blast ang sumabog. Sa kung anong milagro, nakakapit pa rin siya sa buhay. Sabi niya, walang mananalo dito kundi ako. Ako ang bubuo ng future. At kahit anong mangyari, uulitin ko ang history sa paraang gusto ko. Galit na galit si Midoriya at muling sumugod pabalik kay Shigaraki. Sa gilid, pinakita si Kurogiri. Humingi siya ng sorry kina Aizawa at Present Mic dahil hindi niya nabantayan si Shigaraki noon. Sa wakas, hinarap niya si Tomir at nagsabi, Shigaraki, bumalik ka sa amin. May mga kaibigan ka pang naghihintay. Biglang dumating si Bakugo, sobrang bilis. Gamit ang ramp ni Todoroki bilang momentum. Napakabilis niyang nakarating. Tinulak niya si Kurogiri at binuksan ang daan para totally clear ang path ni Midoriya. At dito nagsabi si Deku, hindi kita mapapatawad, all for one. Pero kahit ganun, sinubukan niya pa ring hanapan ng konting kabutihan si Shigaraki. Hindi ka Demon Lord. Isang sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Deku hanggang tuluyan niyang pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni All for One. Maging ang mga alaala nito, nagfa-fade na rin. Sa loob ng isip niya, nakita ni All for One ang kanyang kapatid. Sabi ni Yoichi, pinanatili akong buhay ni Midoriya sa loob mo, para maabot ng One for All ang mission nito. Nagpupumilit si All for One na hawakan ang kapatid niya, nanginginig at nagmamakaawa, huwag kang mawala, pakita mo sa akin ang mukha mo. Hindi ka pwede mawala, ikaw ay akin. Pero sagot ni Yoichi, ito ang huling mensahe na makakarating sa'yo, at dumarating ito dahil kay Midoriya. Wala nang nagawa si All for One, oras na para bayaran niya ang lahat ng kasalanan niya.
Bumalik ang scene sa finishing punch, at tumama yun sa all for one, kay Shigaraki, sa lahat. At narinig natin ang boses ni Shigaraki, akala ko kinain ko na ang master ko, pero dahil sa'yo, hindi ako tuluyang nawala. Naalala niya ang mga taong bahagi ng buhay niya, lalo na si Spinner. At dito, umiyak ang tunay na Tomie Shigaraki. Sabihin mo kay Spinner, lumaban ako hanggang sa huling hininga ko para sa mundong gusto kong wasakin. Pero ngayon, hindi niya na kaya. At hindi na niya gustong man-air pa. At sabi ni Midoriya, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Pero lumaban ako, para hindi na lumaki pa ang lungkot na nasa loob mo. Sumabog ang isa pang napakalaking blast. Kumalat ang itim na ulap. Unti-unti itong naglaho. At nang lumiwanag ang paligid, nakita ng lahat. Midoriya is rising. Pagpasok ng episode, ipinakita ang USA, Washington State, kung saan may weather broadcast. Sabi ng reporter, malakas pa rin ang hangin dahil sa aftermath ng Great War at matatagalan pa bago tuluyang bumalik sa normal ang sitwasyon. Pagkatapos ng intro, makikita natin ang maraming heroes na tumutulong sa pag-ayos ng nasirang lugar at mga gusali. Maraming bansa tulad ng USA ang nagpapadala ng tulong para makabangon ulit ang Japan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa ospital. May doktor na nagsabing ginawa nila ang lahat para ayusin ang braso ni Bakugo. Alam nilang sobrang active ni Bakugo kaya ginawa nila ang best nila para ma-maintain ang kamay niya. Hindi man sila makapagbigay ng full guarantee. Pwede naman siyang gumamit ng prosthetic tulad ni Mirko kung kailangan niya ulit maging active bilang hero. Dito ipinakita si Bakugo sa kama, kasama ang nanay at tatay niya. Napagalit si Bakugo dahil gusto niyang mag-training agad kahit gaano pa kahirap. Pero pinigilan siya ng doktor at sinabing light training lang muna dahil hindi lang kamay niya ang kailangan alagaan pati puso niya. Inalala rin ng doktor kung gaano ka-incredible na kahit muntik nang mamatay si Bakugo, lumaban pa rin siya hanggang dulo at tumulong pa ng ilang kilometro kahit sobrang grabe ang kondisyon niya. Kaya ang pinakakailangan niya ngayon ay rest. Paglipat ng eksena, ipinakita si Deku sa hospital room kasama si All Might. Sinabi ni All Might na si Sukauchi ang nag-ayos para magsama sila sa isang kwarto. Mas madali raw para kay All Might na bantayan si Deku. At kulang din ang hospital rooms kaya mas praktikal na magkasama sila. Tinanong ni Deku kung kamusta si All Might, at sumagot si All Might na first time daw ng doktor na pagsamasamahin ang sobrang daming nabasag na buto sa katawan ng isang tao. Tinanong din ni All Might kung ano ang nararamdaman ni Deku. Sagot ni Deku, may kaunting pakiramdam pa rin siya sa kamay niya, pero hindi niya nailigtas si Tenko Shimura, ang young version ni Shigaraki. Kahit natalo si Shigaraki, nanatili itong leader ng League of Villains hanggang sa huli. Sabi ni All Might, kapag may taong malapit ng mamatay, kailangan mo raw harapin siya bago siya tuluyang mawala. Pero sabi ni Deku, sira na si Shigaraki bago pa man yun mangyari. Ipinakita rin si Shigaraki na sinasabing, gawin mo ang best mo, Deku. Alam na ni All Might halos lahat ng pinagdaanan ni Deku, kasama ang pag-iyak ni Shigaraki, at ang moment kung saan parang naipasa pa ang one for all, nararamdaman nito ni All Might kaya alam niyang may kaunting apoy pa rin sa loob ni Deku. Biglang bumukas ang pinto, dumating si Bakugo kasama ang family niya. Nagulat ang lahat dahil bakit siya nakatayo. Hindi ba dapat nasa kama pa rin siya? Natuwa si Deku nang makita siya. Sabi ng nanay ni Bakugo, sobra siyang nag-aalala sa kanila kaya nagpunta siya doon. Tinanong kaagad ni Bakugo si Deku kung ano yung sinabi niyang may konting spark pa siya sa loob, ibig sabihin ba quirkless na talaga siya. Tumawa si Deku at sinabing, oo, nawala na lahat. Masaya nga parang panaginip lang. Noon may powers ako, ngayon wala na. Dito biglang naalala ni Bakugo lahat ng ginawa niya noon, paano niya binubuli si Deku, paano niya tinuring si Deku bilang rival, paano niya palaging gustong mauna sa kanya. Hindi niya napigil ang umiyak, hindi rin makapaniwala si Deku sa nakikita niya. Sabi ni Bakugo, hindi niya maintindihan kung bakit niya trinato si Deku ng ganun dati, pero alam niyang kahit ano mangyari, sinusubukan nilang lampasan ang isa't isa. Pinakalma siya ni Deku at sinabing huwag siyang mag-alala dahil may apoy pa rin sa loob niya. Sabi pa ni All Might, ang layo na ng pinagbago nilang dalawa. Naalala niya noong unang beses niyang nakita sila, at kung paanong unang lumaban si Deku nang walang quirk para iligtas si Bakugo mula sa sludge villain. Para kay All Might, si Deku ang pinakamalaking hero na nakita niya.
Lubos ang pasasalamat niya kay Bakugo dahil isa rin itong great hero. Pagkatapos, may voice-over si Deku. Akala raw niya tapos na ang lahat pagkatapos ng war, pero hindi pa pala. Hindi ganun basta-basta nagtatapos ang kwento nila. Hanggat hindi nila nakikita ang maliwanag na future, may dapat pa silang gawin. Lumipat ang eksena sa graduation ceremony. Maraming heroes ang nakapila para kunin ang certificates nila. Nandun si Present Mike bilang DJ, nagpapatugtog ng upbeat music na parang pang-festival, tinatanong tuloy ng iba kung tama ba yung music niya. May announcement na may special speech, si Mirio ang tatawag. Lumabas si Mirio at nagpasalamat sa lahat. Sinabi niya kung paano sila may mga nawala at may mga natutunan. Dahil sa war, bumagsak sila sa zero, pero gamit ang knowledge nila mula sa school, nagsama-sama silang lumaban at bumangon. Biglang nag-costume change si Mirio at lumabas ang parang tren sa likod niya na parang sinasabi sa audience na maghanda. Lumipat ang eksena sa temporary class 2A. Dumating si Aizawa at sinabing technically, hindi dapat 2 taon na pareho ang homeroom teacher. Pero gagawa sila ng exception, siya ulit ang teacher nila next year. Natuwa ang lahat, halos maiyak. Tinanong ng isang kaklase si Bakugo kung paanoong nandun siya, hindi ba dapat nasa hospital siya? Sagot ni Bakugo, kailangan niya ng rest, at rest naman daw siya kapag kasama niya ang lahat. Nag-asaran sila gaya ng dati hanggang sa pinatahimik sila ni Aizawa. Pagkatapos, dumating si Aoyama. Sinabi niyang aalis siya sa UA. Tinangka siyang pigilan ng lahat, pero sinabi niya na dumating siya sa UA dahil pinadala siya ni All for One. Hindi raw siya komportableng tumuloy sa school noong na ganun ang past niya. Kailangan daw niyang sabayan ang papa niya at bumalik sa tamang landas bilang hero. Pero may tiwala raw siya sa lahat at babalik siya balang araw na mas karapat-dapat. Naiyak ang buong klase. Sinabi niya na huwag silang umiyak at nagpakita pa siya ng spark mula sa belt niya. Sabi pa niya, may surprise siya, dahil may dala siyang bagong estudyante. Dito pumasok si Shinso, na na-transfer sa Class A. Nag-cheer ang lahat. Pero sabi ni Aoyama, "Oy, ako yung aalis, sana sakin nakatingin kayo." Habang nagpakita siya ng kaunting sparkle, biglang lumitaw ang Invisible Girl, literal na nakita nila siya, kaya napatulala ang lahat. Lalo na si Mineta na halos tumalon sa gulat sa ganda niya, kaya pinigilan siya ni Aizawa. Pagkatapos, may rum-ating na girl mula sa Hero Course New Third Year na ang pangalan ay Moata. Nagbigay siya ng announcement, ang second at third year students ay nasa disaster sites para tumulong sa reconstruction. Kaya siya ang magiging leader nila. Sinabi rin niyang retired na si All Might at kailangan nilang mag-travel worldwide dahil intense ang naging war na ituturo pa sa textbooks. Ipinakita rin si Todoroki, na nagtanong kung ano na ngayon ang symbol of hope. Sinabi niya ring sa ganitong sitwasyon ipinanganak si All for One. Tapos tinawag ni Moata si Aizawa bilang Eraserhead at sinabi niyang magka-classmate sila noon. Napa-bad trip si Aizawa at pinaalis na lang siya habang papuri siya ng papuri. Habang naglalakad palabas ang Class A, iniisip nila ang future. Deko, yung pag-head shave mo dati, ginawa mo yun dahil sa injury, di ba? Habang nag-uusap sila, ang dami ring nag-iingay sa paligid. Dito tinanong ni Deku si Todoroki kung pupunta ba siya sa farewell party. Pero mukhang hindi siya makakarating ngayon. Umalis na sila, at pagkatapos nun, ipinakita na ang buong pamilya ni Endeavor. Lahat sila pumunta para makita ang isang tao na binibigyan lang ng ilang minuto bawat araw. Sa loob ng isang glass cage, nandoon si Toya. At oo, mukhang papunta na rin siya sa dulo. Nakikita niya ang buong pamilya niya at tumatawa pa siya, parang sinasabi, "Ano to, tourist attraction ba ako para tingnan niyo ako?" Sabi ni Endeavor, "Nandito ako para pag-usapan ng future. Magre-retire na ako bilang number 1 hero. Gagawin ko na rin naman yun pagkatapos ng war. Pero ngayon, hindi ko na nga kayang tumayo ng maayos." Patay na halos si Endeavor bilang hero. Kahit anong sabihin ng tao, ikaw ay isang hellfire. Paulit-ulit kong pinapanood yung video na yun. Kaya simula ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Kakausapin kita. Alam kong huli na ako, pero kaya pa rin nating mag-usap. Sabi ng mga reporter sa tabi, huwag daw sila tumagal dahil na-stress ang puso ni Toya. Kung galit ka sa amin, sige, magalit ka. Ilabas mo lahat. Lahat sila may sinasabi kay Toya, kaya mas lalo siyang nasasaktan.
Sabi ulit ng mga reporter, tapos na ang oras ngayon, bukas na ulit bumalik. Pero bago sila umalis, may sasabihin pa raw si Shoto. Gusto lang daw niyang malaman kung ano ang paborito ni Toya na pagkain. Pero bago pa siya makasagot, sinabi ulit ng mga reporter na nasa limit na si Toya at kailangan na niyang matulog. Sinara nila ang panel at nagsimula ng lumabas ang lahat. Habang palabas sila, bigla nilang narinig ang boses ni Toya, tinatawag si Shoto. At tumutulo ang luha niya. Humihingi siya ng tawad kay Shoto. Pagkalabas, sinabi ng panganay na anak na desidido pa rin siya sa sinabi niya. Hindi pa rin siya makakabalik sa pamilya. Magpapakasal na raw siya sa girlfriend niya, at humihingi siya ng sorry dahil walang wedding. Walang family gathering, magre-register marriage lang sila direkta. Sabi ng panganay, tingin niya nagawa na ni Endeavor ang dapat niyang gawin, at naparusahan na rin siya. Pero sapat na ba yun? Sabi ni Endeavor, dedicate niya ang natitirang buhay niya sa pagbabayad sa mga pagkakamali niya. Sumakay na sa kotse si Shoto at ang iba. Habang paalis, sinabi pa ni Shoto sa parents niya na nasa class A siya at okay siya. Mananatili siyang kung sino ang gusto niyang maging. Pag-alis nila, ipinakita naman ng Endeavor team, puro sugatan pero nandyan pa rin at humihingi pa ng pagkain. Pagkatapos, nag-message si Hawks kay Endeavor, at sabi niya, kung may nangyari sa meeting, sabihin mo agad. Pagbukas ng episode, makikita natin ang police station kung saan naroon sina Gentle at Labrava. Sobrang saya nila na makita ang isa't isa, at nagpapasalamat sa kanila ang mga pulis sa naging tulong nila. Nakakatuwa nga silang panoorin dahil ang saya nila. Pagkatapos nun, lumipat ang scene kay Hawks, na bumisita kay Lady Nagon. Sabi ni Hawks, pwede na raw siyang umalis, pero hindi pa handa si Lady Nagon. Takot pa rin siyang lumabas sa society dahil baka mangyari ulit sa kanya ang nangyari noon. Sabi naman ni Hawks, okay, may mga bagay pa ako na gusto kong ipagawa sa'yo. Ngunit sagot ni Lady Nagon, gusto pa niyang manatili sa presinto dahil gusto niyang makita kung paano tatanggapin ng society ang ipinakita ni Mirio noong araw na yun. Gusto niyang makita ang magiging direksyon ng mundo. Medyo tinukso pa siya ni Hawks ng oy, villain. Next, ipinakita ang reconstruction ng society. Busy ang mga hero sa pagtulong, pero marami pa ring lugar ang hindi pa naayos. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Deco, na dumalaw sa kulungan para makita si Spinner. May doktor doon na nagpapaliwanag kay Deco. Sabi niya, hindi kinaya ni Spinner ang multiple quirks na isinaksak sa katawan niya. Nagsimula ng mag-buck at mag-scale off ang katawan niya, parang nagiging numo na siya. Buti na lang daw at early stage pa ang numofication niya, kaya nakontrol pa nila. Nakaupong maayos si Spinner, pero pagdating ni Deco, sabi niya, oh, dumating na ang murderer. Ano ginagawa mo rito? Sagot ni Deco, hindi ko madi-deny ang ginawa ko. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling mensahe ni Shigaraki. Nagulat si Spinner, galit, pero sinabi pa rin ni Deco ang huling sinabi ni Shigaraki, sabihin mo kay Spinner, lumaban ako hanggang sa huling hininga para sa pagkawasak. Dito na naging emosyonal si Spinner. Sabi niya, si Shigaraki ang nagbigay sa kanya ng ngiti at nagpakita ng landas. Siya ang naging advocate niya noong mga panahong tinitiis niya ang torture at ang buong mundo. Habang nagsasalita si Spinner, unti-unti siyang lumalaki dahil sa instability ng katawan niya. Nag-aalala ang doktor pero pinahinto siya ni Deco. Hinawakan pa ni Spinner si Deco at sinabing si Shigaraki ang hero niya. Siya ang unang tunay na kaibigan niya. Sabi naman ni Deco, sinabi ni Shigaraki sa kanya na gusto niyang maging hero ni Spinner. Na ang League of Villains ay nasa puso ni Shigaraki at naniniwala si Deco na ganun din ang naramdaman ni Shigaraki para kay Spinner. Kaya pinadala niya ang mensahe na ito. Pagkatapos maalala ang nakaraan, lumiit muli si Spinner at binitawan si Deco. Sabi niya, kung nakagawa lang siya ng isang hakbang noon, baka napigilan niya si Shigaraki na maging ganito o mamatay. Paalis na si Deco. Pero bago siya umalis, sinabi ni Spinner, magpapatuloy kayo sa pakikipaglaban. At balang araw, makakalimutan niyo si Shigaraki at ang League of Villains. Kaya gusto kong magsulat ng libro, isang aklat tungkol kay Shigaraki. Tungkol sa terror niya, at tungkol sa isang hero na naging siya para sa akin. Isusulat ko ang tunay na dahilan kung bakit gumawa ng pagkawasak ang League of Villains. Sagot ni Deco, comic book dapat. Mas maiintindihan ng lahat kung may drawings. Nagulat si Spinner, ha?
Pag-alis ni Deku, nag-isip si Spinner, tama si Deku. Kailangan may pictures ang libro niya para maintindihan kahit ng mga taong hindi marunong magbasa ng text. Dahil ang drawing, naiintindihan ng kahit sinong tao sa kahit anong bansa. Lumipat ang scene kay All Might, naghihintay kay Deku. And then, ipinakita si Chisaki, overhaul, kasama ang dati niyang boss. Pinagalitan siya ng boss niya at sinabing ang nangyari sa kanya ay dahil sa maling landas na pinili niya, landas na binalaan na siyang huwag tahakin. Umiiyak si Chisaki habang sinasabi ng boss niya na wala na siyang magagawa kundi magsabi ng sorry kay Eri habang buhay. Pagbalik sa labas, nakita natin sina Deku, All Might, at Sukauchi. Nagpasalamat si Deku kay Sukauchi. Pero tinanong niya kung paano pa maiiwasan ang ganitong trahedya. Sagot ni Sukauchi, halos imposible. Sabi ni All Might, dapat tanungin nila si Hawks kung paano paramihin ulit ang mga hero. Nagulat si Deku, may ganun na bang authority si Hawks? Sabi ni All Might, joke lang. Pero ang punto niya, kailangan nilang magsama-sama, at ang mga bagong hero ay dapat matuto ng mga bagong paraan. Pero habang nag-uusap sila, makikita rin natin sina Todoroki at Bakugo na hinahabol ng mga kaklase nila. Pero biglang sumingit si Iida at sinabing, hindi pwede yan. May rules tayo. Oo, tama naman, may rules. Pero tao rin naman ang mga seniors. Habang si Todoroki nagbibigay ng diretso at kalmadong sagot. Biglang sumabat si Bakugo, lumayas na kayo bago ko kayo palayasin. Kaya si Iida, dahil strict sa rules, sinabi na sundin na lang muna ang patakaran at bigyan ng oras ang mga second years para makapagpahinga. Habang nag-uusap sila, kinukulit si Bakugo kung bakit nagsinungaling daw ito tungkol sa paglayo sa mga babae. Sabi ni Deku, talagang simula pagkabata, hindi siya masyadong nag-i-interact sa girls. Sina Mineta at Kaminari naman. Naiinggit kung bakit may mga babae raw na tumatakbo para tingnan sina Midoriya, Todoroki, at lalo na si Bakugo. Oo na, magaling siya, pero kami rin naman. Bakit wala kahit isa man lang sa amin? Pinagalitan sila ni Bakugo at pinaalis, pero may isang lalaki na naiwan. Tumayo ito at nagsabi kay Midoriya, totoo, malaki ang utang na loob namin sa'yo. Isa kang hero para sa amin. Kaya gusto kong magpasalamat. Nagulat si Deku pero na-touch siya. Samantalang si Mineta pa rin ang nagrereklamo, okay. Gets ko kung bakit may girls kay Midoriya at Todoroki, pero kay Bakugo. Bakit sa kanya may humahabol? Pagkatapos nito, ipinakita si Akaku Uraraka, mukhang may malalim na iniisip. Nag-cut ang scene at nakita sina Present Mic, Aizawa, at Cement Hero na si Power Loader na nag-uusap tungkol sa mga interviews ng Class 2A. Tutulong sila sa reconstruction kasama ang maraming pro-heroes. Pati si Fat Gum nandun, at si Sun Eater na sidekick niya. May cameo rin si Janist at iba pang heroes na tumutulong sa komunidad. Nakita rin nila si Shoto, na unti-unti nang umaayos ang kondisyon. Masayang makita ang mga heroes, lahat gumagawa ng paraan para makatulong. Dumating ang isang pamilya na nagdala ng pagkain para sa mga estudyante at heroes. Laking tuwa nila, may isang lalaki na nagsabi, yung bahay ko, wala nang natira. Sabi naman ni Deku, pasensya na po. Pero ngumiti yung lalaki at sagot niya, hindi ko kayo sinisisi. Sa totoo lang, habang pinapanood namin kayong lumalaban, lalo naming naintindihan na tama ang ginagawa ninyo. Kaya kakayanin namin na magsimula ulit. Dumating ang isang bus, bumaba si Cementos kasama ang class niya. Humingi sila ng sorry sa naging ugali nila kanina. Tinanong ni Aizawa, bakit mo pa sila dinala rito? Sagot ni Cementos, mga bata yan. Mas mabuting dito na sila humingi ng tawad. Na-motivate ang first years, kaya gusto nilang tumulong. Habang nakikinig si Deku sa usapan ng pamilya, naramdaman niya ang init sa puso niya. Napansin ni Su, na parang hindi okay si Uraraka. Sagot ni Uraraka, oo, kahit papaano, nakakahinga na ako ng kaunti. Pagkatapos noon, umalis si Uraraka para kumain at nakatingin lang si Deku sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos, nagkaroon ng meeting ang Class 2A pero wala si Uraraka. Akala nila umuwi na siya, at hindi rin niya sinasuyo ni reply. Nag-flashback ang scene na alala ni Uraraka na noong araw ng laban, nung nawawala na ang duplicates ni Toga, hindi na record ng news helicopter ang ending dahil lobat ang camera.
Naalala niya ang moment na yun, at ang bigat ng pakiramdam niya. Nakatayo siya sa isang mataas na lugar, pinagmamasdan ang unti-unting pagbango ng bayan. Iniisip niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng lahat. Habang nakatanaw, bigla niyang naalala si Toga, mga sinabi nito, mga nangyari sa kanila. Nasasaktan siya dahil buhay siya dahil kay Toga. At dahil dito, pakiramdam niya ay napakasama niya. Dumating si Deku, gamit ang One for All hook para mabilis siyang makarating. Sinabi sa kanya ni Uraraka na uuwi na siya, pero alam ni Deku na may mali kaya sinundan niya. Hindi pa handa si Uraraka na ipakita ang sarili sa iba. Pero sabi ni Deku, walang problema. Dapat mong ipakita yan. Dahil ganyan ka talaga. Simula entrance exam, iniisip mo palagi kung paano tumulong sa tao, kung paano magbigay ng ngiti. Lagi mong inuuna ang iba bago ang sarili mo. Ikaw ang laging sumusuporta sa akin, kaya ikaw ang hero ko. Hindi ka nag-iisa. Minsan, sapat na yung may humahawak ng kamay mo para hindi ka bumagsak. Lumapit si Deku, hinawakan ang kamay niya. Doon, tuluyang umiyak si Uraraka, sobrang bigat ng puso niya. At pati si Deku, di napigil ang maluha. Sabi ni Uraraka, kung hindi ko siya sinaksak, siguro buhay pa si Toga, kasalanan ko lahat. Umiiyak siya ng sobra, pinapalaya ang lahat ng bigat. Naalala ni Deku ang tanong, kapag nasasaktan ang heroes, sino ang negal iligtas sa kanila? Sabi niya, ganun din ang nararamdaman ko para kay Shigaraki. Ang digmaan, hindi lang basta nakaraan. Hindi siya kwentong pwedeng kalimutan. Paulit-ulit na sinasabi ni All for One na pinili ni Deku ang landas na ito, at kahit hindi nangyari noon, mangyayari rin sa hinaharap. Dumating ang buong Class 2A para suportahan si Uraraka. Nandito kami para sayo, sabi nila. Pwede niyang sabihin kahit ano sa kanila. Sama-sama sila. Nakangiti si Deku habang nakikita silang nagkakaisa. Nagtanong si Bakugo, Hoy Deku, ginamit mo na naman power mo para makarating dito, di ba? Ayos pa ba katawan mo? Yung natitirang spark mo, nandyan pa? Nagulat ang buong klase. Lahat biglang nag-alala kay Midoriya. Pero sabi ni Deku, ayos lang ako. Nag-cut ang scene kay Monoma na tuwang-tuwa sa statue niya. Pagkatapos, napunta tayo sa paboritong party ni Aoyama. At dito nag-end ang episode, ang saya, ang ganda, sobrang solid. Ang sarap panoorin. Ikaw, kamusta? I-comment mo kung nagustuhan mo. At syempre, may isa pang episode na natitira. Kung nag-enjoy ka sa compressed recap na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas mabibigat pang anime breakdowns. At syempre, CDA, consistency, dedication, at all-out support. Yan ang lakas ng Anisato community. Kaya thank you sa panunood at sa solid ninyong suporta. Ako si The Watcher, at magkikita pa tayo sa next recap. Stay plus ultra.